Si Tom Ozaki ay isang kaawa-awang talunan na mukhang mamamatay na walang karanasan sa pag-ibig hanggang sa talunin niya ang pinakapopular na gamer girl. Gayunpaman, kapalit ng kanyang pagkapanalo, pumayag siyang bigyan siya ng pagbabago at ginawa siyang isang level 99 Giga Chad na nagsimulang umakit sa lahat ng magaganda. Nagsimula ang lahat sa paglalaro ni Tom Ozaki ng isang sikat na larong pandaigdig na tinatawag na TACFEM laban kay Nakamura, ang pinakapopular na lalaki sa paaralan. Habang desperadong sinusubukang manguna ni Nakamura, halos hindi man lang natinag si Tom Ozaki dahil siya ang nangungunang manlalaro sa bansa at madali siyang tinalo. Matapos matalo, sinimulan ni Nakamura na sisihin ng laro at umalis upang makisama sa mga popular na babae. Habang si Tom Ozaki ay naglalakad pa uwi ng mag-isa at sinisisi ang buhay sa pagiging napakawalang katarungan sa kanya. Kinagabihan, naglaro siya gamit ang kanyang karakter na si Nanashi, at hinamon ng isang karakter na tinatawag na No Name, na kasalukuyang ikalawang ranggo sa buong Japan. Nang magsimula ang laban, napansin ni Tom Ozaki na seryosong bumuti ang paglalaro ni No Name at kinabahan siya dahil ang larong ito ang tanging maganda sa kanyang buhay. Sa huli ay nagawa niyang manalo, ngunit habang iniisip niya kung paano naging napakahusay ni No Name, tinext siya ng manlalaro, na humihiling na magkita sila sa katapusan ng linggo. Kinabukasan sa klase, bumalik si Tom Ozaki sa pagiging isang hindi gaanong mahalagang karakter sa likuran. At pinagmamasdan lang ang mga popular na estudyante na nakikisalamuha. Pagkatapos ng klase, habang papunta si Tom Ozaki sa tanghalian, bigla siyang pinara ng pinakasikat na babae sa eskwelahan na si Hinami upang tanungin kung totoo bang nanalo siya laban kay Nakamura sa isang laro. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman, sinabi niya na pinag-uusapan na ito ng buong eskwelahan. Ngunit sinabi ni Nakamura sa kanya na iwanan na ang pangit na lampa upang makakain na sila. Sa katapusan ng linggo, dumating si Tom Ozaki sa tagpuan para sa kanyang pulong kay No Name at nagulat nang makitang si Hinami pala si No Name. Agad siyang nabigo at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya, sinabing hindi niya inasahan na ang manlalaro na kanyang nirerespeto ay isang walang kwenta. Talunang nakasuot ng basahan na tila sumuko na sa buhay. Nang tawagin siya ni Tom Ozaki na bastos, sinabi niyang iyon ang simpleng katotohanan at itinuro ang katotohanan na literal siyang nakasuot ng basahan para makipagkita sa isang estranghero sa pinakaunang pagkakataon. Nagpasya siyang umuwi dahil ang kasama siya ay sapat ng masama. Gayunpaman, pinigilan siya ni Tom Ozaki at sinabing wala siyang karapatang asarin siya dahil palagi siyang may perpektong buhay. Ipinaliwanag niya na ang tunay na mundo ay isang larong walang kwenta at sinabing may kamanghamanghang buhay lang siya dahil pinanganak siyang may angking galing habang siya ay literal na nagsimula sa ibaba. Dito, sinabi ni Hinami na gumagawa lang siya ng dahilan at iginiit na kinasusuklaman lang niya ang mga taong tulad niya. Dahil hindi pa niya nararanasan ang magagandang bahagi ng buhay. Pinagpipilitan pa rin ni Tom Ozaki na mali si Hinami dahil mas magiging maayos ang buhay niya kung nagsimula siya sa paraan na ginawa ni Hinami. Ngunit upang patunayan na mali si Tom Ozaki, hinawakan ni Hinami ang kamay niya at iniuwi siya. Habang naghihintay siya ng may kaba, biglang pumasok ang isang babae at tinanong niya kung ito ang kapatid ni Hinami na hindi gaanong kaakit-akit, ngunit ito pala ay siya. Nang walang makeup at mga damit na nagpapakita ng plot, labis siyang nagulat, ipinakita ni Hinami sa kanya kung paano nakakapagbago ng malaki ang pag-aayos lang ng kanyang ekspresyon at postura. Idinagdag niya na isa lang siyang hindi mahalagang normie sa halos buong buhay niya. Hanggang sa simulan niyang magsikap na magbago. Nakatulong ito sa kanya na makamit ang lahat ng kanyang pinagsikapan, maliban sa pagtalo sa kanya sa TACFEM. Aminado si Hinami na labis niya itong hinangaan dahil kumbinsido siyang tanging isang taong masikap ang maaaring maging Nanashi. Gayunpaman, matapos niyang makita na ang nangungunang manlalaro ng Japan ay isang tamad na pabaya na naghahanap ng dahilan para sa sarili niyang kakulangan, plano niyang ipakita rito na ang totoong buhay ang pinakamahusay na laro, kasing husay ng TACFEM. Sa pagkarinig nito, may nagtulak sa kanyang isip, kaya pumayag siyang makipaglaro. Kaya naman, dinala siya ni Hinami sa isang restaurant at ipinaliwanag kung paano niya dapat gugulin ang bawat araw. Nagsasanay ng kanyang ngiti habang nakasuot ng face mask para walang makakita ng kanyang baluktot na mukha hanggang sa perpektohin niya ito. Magpupulong din sila sa isang lumang silid-aralan bago magsimula ang klase araw-araw upang suriin ang mga gawaing kailangan niyang gawin. Nang gabing yun, sinubukan ni Tom Ozaki na magsasanay ng kanyang ngiti,
ngunit sinabihan siya ng kanyang kapatid na huwag nang pahirapan pa ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging mas nakakahiya pa. Kinabukasan, sa paaralan, dumating si Tomozaki para sa araw-araw na pulong nila ni Hinami, at nagpasya si Hinami na magsimula sa dalawang pangunahing layunin. Ang una ay para mapansin ng isang miyembro ng kanyang pamilya ang kanyang pagbabago, at ang pangalawa ay ang magkaroon ng kasintahan bago ang kanyang ikatlong taon. Para makamit ang pangalawang layunin, kailangan ni Tomozaki na magsimula ng paunti-unti sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa tatlong babae bago matapos ang araw. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ng geek dahil alam niyang imposibleng tumanggi kay Hinami. Para lalo pang lumala, dalawa sa mga babae ay kailangang maging mga popular na nakasuot ng kurbata, at ang pinakamaganda at pinakasikat lang ang nagsusuot ng kurbata samantalang ang mga tulad mong hindi gaanong kaakit-akit ay nagsusuot ng laso. Ilang minuto ang lumipas, umupo si Tomozaki sa kanyang upuan at pinagpapawisan ng sobra dahil ang unang babaeng kailangan niyang kausapin ay nakaupo sa tabi niya. Gayunpaman, salamat sa mga payong ibinigay ni Hinami sa kanya. Nakahanap siya ng lakas ng loob na tanungin si Izumi kung may panyo ba ito para sa kanyang sipon. Matapos niyang sabihing wala, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, ngunit pagkatapos ay tinanong niya si Kakuchi, ang tahimik na babaeng nakaupo sa likuran. Agad natakot si Tomozaki, ngunit pagkatapos ibigay ni Kakuchi kay Izumi ang tisyo, nagpasalamat siya dito at ginamit ito. Nagpasalamat din siya kay Kakuchi at nagtaka kung ito ba ay maituturing na pakikipag-usap sa ibang babae. Nang tanungin niya kung bakit ganoon ang mukha niya, napagtanto niyang wala na ang maskara at nagpanik, sinabing masakit ang kanyang ngipin. Sunod ay si Nanami, isang napakaganda at kaakit-akit na babae na halos kasing antas ni Hinami. Nakaupo na siya sa tabi niya sa klase ng home economics, kaya lumapit si Tomozaki at nakita siyang nakaupo na sa kanyang upuan. Nagtaka siya kung ano ang sasabihin sa kanya, ngunit nang lumapit siya ng sapat. Tinatanong niya kung bakit siya maagang dumating. Pinag-isipan ni Tomozaki na aminin na gusto niya itong kausapin, ngunit alam din niya na sobrang nakakapanindig balahibo yun, kaya sinabi niyang walang dahilan. Nang sabihin ni Nanami na naiintindihan niya, sinabi niya na ang mga babae ngayon ay lubhang nakakaunawa. Maya-maya, nagsimulang tumawa si Nanami at sinabihan siyang tigilan na ang pag-arte na parang matandang hakluban, ngunit nalito si Tomozaki. Dahil dito, mas lalong natawa si Nanami hanggang sa may isang babaeng nagngangalang Tama ang nagtanong kung ano ang nangyayari. Matapos siyang takbuhin at yakapin, sinabi ni Nanami na nakakatawa si Tomozaki, kaya humingi ng paliwanag si Tama, at ikinwento naman niya ang nangyari. Habang muling tumatawa si Nanami, dumating si Nakamura kasama ang mga kaibigan niyang sina Take at Takahira. Gusto rin niyang malaman kung anong nakakatawa, ngunit matapos itong ipaliwanag muli ni Tomozaki, sinabi ni Nakamura na hindi ito nakakatawa. Matapos sumang-ayon ng kanyang mga kasama, sinabi ni Nanami na wala silang sense of humor, ngunit iginiit ni Nakamura na siya ang kakaiba dahil sa pagtawa. Nang patuloy na tumawa si Nanami, nagpasya siyang ipaubaya sa lahat ng naroroon na magpasya kung sino sa kanila ang kakaiba. Habang bumoboto ang kanyang mga kaibigan para sa kanya, napansin ni Tomozaki na matagal nang tinititigan ng masama ni Tama si Nakamura sa buong oras na yun. Nag-alala rin siya na magkaroon ng isyu kay Nakamura, ngunit pagkatapos ay dumating si Hinami. At bumoto kay Nanami. Sabi ni Nakamura hindi raw siya dapat narito. Ngunit iginiit niya na narinig niya ang lahat at sinabing pinagdidiskitahan lang nito si Tomozaki dahil natalo siya rito sa TACFEM. Matapos din niyang sabihin na kaya siya iniwan ay dahil doon, nagsimulang magtawanan ang lahat, at sa wakas ay nagkaroon ng sapat na tapang si Tomozaki upang bumoto kay Nanami. Nang makita ito, tinanggap ni Nakamura ang boto, at nang sabihin ni Hinami sa kanya na maghiganti sa pamamagitan ng muling paghamon kay Tomozaki sa TACFEM, sumang-ayon siya at nangakong gagalingan pa sa laro. Ilang sandali pagkatapos, pinasalamatan ni Tama si Hinami sa pagpunta upang tulungan sila. Matapos sabihin ni Hinami sa kanya na huwag mag-alala, tungkol doon, niyakap ni Nanami silang dalawa at nagsimulang halikan si Tama. Napatigil si Tomozaki, nagtataka kung anong klaseng maalay na palabas ang kanyang pinapanood, ngunit pagkatapos ay umatras si Hinami at sinabihan si Nanami na tumigil. Nagpasya naman si Nanami na siya na lang ang pagtuunan ng pansin at muntik nang makakuha ng halik, ngunit itinulak ulit siya ni Hinami. Matapos sabihan ni Tama na tigilan na ang pagiging kakatwa sa lahat ng oras,
nagpasalamat si Tom Ozaki kay Hinami sa pagtulong nito sa kanya, at inamin nitong nagulat siya kung gaano siya katuwa-tuwa talaga. Matapos magpas siya ni Nanami at tama na tawagin na si Tom Ozaki sa pangalan lang, tinanong niya kung bakit hindi ginagamit ni Tama ang tunay niyang pangalan. Sabi niya na walang pakialam, at ipinapaliwanag ni Nanami kung gaano pinagmukhang cute ni Tama ang boses niya. Kalaunan, ibinalik ni Hinami si Tom Ozaki sa klase at sinabi na kinailangan ang nangyari kay Nakamura dahil may matinding hinanakit ito sa pagkatalo sa TACFEM. Sa kabutihang palad, nagawa niyang gawing biro ito dahil masyadong takot ang iba na pag-usapan ito. Habang napagtanto ni Tom Ozaki kung gaano kagaling mangudyok si Hinami, tinawag niya itong bobo sa pagpapakita ng kanyang kalaw-angin ng ngipin kay Kakuchi at casual na pagsinga sa harap ng lahat. Gayunpaman, dahil nagawa niya ang gawain sa araw na yon, pinatawad na niya ito. Kinaumagahan, nasa silid-aralan na naman sila. Pinagtutuunan ng pansin ng pastura ni Tom Ozaki upang hindi na siya magmukhang parang gorilla na kulang sa kain. Nang bigla siyang hawakan ni Hinami sa pisngi, nagulantang siya, ngunit sinabi ni Hinami na bahagi lang ito ng proseso. Sinabihan din siya ni Hinami na ipagpatuloy ang pag-eensayo ng kanyang ngiti ng walang maskara. Para sa bago niyang gawain, kailangan niyang makipag-usap ng kusa kay Hinami at sa sinumang lalaking kasama nito. Mas mapapadali nito ang layunin niyang magkaroon ng kasintahan dahil masusubaybayan niya ang reaksyon ng sinumang babaeng kausapin niya. Makalipas ang ilang oras, sumama siya sa mga babae pauwi kasama ang dalawa pang lalaki, at nang pag-usapan nila ang tungkol sa gym, tinanong ni Tom Ozaki kung sinasanay din nila ang kanilang pisngi. Silang lahat ay nabigla sa tanong, kaya muling sumaklolo si Hinami upang iligtas siya. Pagkalipas ng ilang minuto, sa istasyon ng tren, pinasalamatan ni Tom Ozaki si Hinami sa tulong, ngunit sinabi niya na huwag muna dahil kailangan pa niyang umuwi mag-isa kasama si Nanami dahil magkapit-bahay sila. Matapos silang mag-usap, umalis si Tom Ozaki kasama si Nanami at nagawa niyang manatiling kalmado. Nang tanungin niya kung bakit palagi siyang may labis na enerhiya, sinabi niyang iyon ang pinakamagandang paraan para mabuhay, lalo na sa mahirap na panahon. Napansin ni Tom Ozaki na si Hinami ay pinag-uusapan din ang epekto ng pagkakaroon ng palaging positibong estado ng pag-iisip. Pagkatapos ay tinanong ni Nanami kung bakit mukhang napakalapit niya kay Hinami nitong mga araw, ngunit sinabi ni Tom Ozaki sa kanya na huwag. Kahit pumunta roon dahil hindi kailanman magkakagusto si Hinami sa isang taluna na tulad niya. Pagkatapos sumang-ayon ni Nanami, sinabi ni Tom Ozaki na hindi niya maiugnay ang sarili sa pamamaraan ng buhay nito dahil hindi niya gusto ang laging nagsasaya, kahit pa naglalaro siya ng TACFEM. Sinabi naman ni Nanami na marami siyang pagkakatulad kay Tama dahil hindi nito kailanman binabaluktot ang kanyang mga prinsipyo o paniniwala para lamang sumunod sa nakararami. Matapos sabihin na yon ang dahilan kung bakit niya laging sinusubukang protektahan si Tama, nakarating na sila sa kanilang kapitbahayan, kaya umalis na siya. Kinabukasan, pinuri ni Hinami si Tom Ozaki sa kanyang pagtatagumpay at sinabing ang kakayahan nitong magpahayag ng kanyang saloobin ay ang kanyang kalakasan. Tinanong din ni Hinami kung may napansin siya habang kasama niya ito kahapon. Ipinaliwanag naman ni Tom Ozaki kung paano ang mga taong tulad niya at ni Nanami ay laging nangunguna sa grupo dahil laging may bagong paksang pag-uusapan si Nanami at kadalasan ay ipinapaliwanag niya ito sa paraang ikatutuwa ng lahat. Nang sabihin ni Hinami na eksaktong tama siya, tinanong ni Tom Ozaki kung bakit laging may kakaibang H sa simula ang pagbigkas niya ng exactly. Ipinaliwanag naman ni Hinami na galing yun sa larong Anki na nilalaro niya noon ilang taon na ang nakalipas. Nang maalala niya ang laro, nasabik siya na alam din niya ito ngunit mabilis siyang nagbalik sa pagiging seryoso para bigyan siya ng bagong gawain. Siya ay halos gagugulin ang nalalabing bahagi ng linggo sa pagsisimula ng mga usapan sa paraan na gagawin niya at ni Nanami. Upang makatulong doon, naghahanda na siya ng mga tala sa ilang paksang mapagpipilian niya. At saka isang recording ng kanilang pag-uusap, para masanay siyang makapagsalita ng malaya. Matapos iyon, sinabi niya na magkasama silang gugugol ng Sabado para mas marami pa siyang matutunan. Makalipas ang ilang araw, nagmamadaling bumaba si Tom Ozaki sa mall at humingi ng paumanhin kay Hinami dahil sa pagkahuli. Kalaunan ay nagpasya siyang palampasin na lang ito dahil sa wakas ay nagpakita na siya ng pagsisikap na hindi magmukhang gasgasan. Pagkatapos ay tinanong ni Tom Ozaki kung bakit pa niya gustong makasama siya ngayong araw,
ngunit sumagot si Hinami ng isang tingin na nagpatindig ng kanyang balahibo. Pagkaraan ng ilang minuto, ipinaliwanag niya kung paano nila nililikha ang kanyang panlasa sa pananamit dahil malinaw na wala siyang ganoon. Bilang panimula, sinabi niya sa kanya na pumili ng mannequin na may damit na pinakagusto niya. Pagkatapos niyang pumili, sinabi niya na subukan niya ang buong damit, ngunit nagpanik siya dahil kailangan niyang magtanong sa isa sa mga tindera. Napansin ni Hinami at sinabi sa kanya na lakasan ang loob dahil kailangan lang naman niyang magtanong para may sukat ito. Pumayag si Tom Ozaki at nagsimulang bumulong ng linya, ngunit nang subukang tumulong ng tindera, tinanong ng pilyong ito kung pwede niyang bilhin ang buong mannequin. Nang maglaon, nakarating sila sa isang restaurant at sinabi ni Hinami na ito ay pahinga lang bago sila umalis para sa kanyang hair appointment. Pagkatapos magpasya sa o-orderan, humingi siya upang mak-i-share sa pagkain nito dahil may labis siyang pagkahumaling sa keso. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakinig ba ito sa recording, at umamin ito na. Ang boses niya ay laging tunog ng isang natatakot at tila iniiwasan ng iba. Pinupuri siya ni Hinami sa pagkapansin nito at sinabing kailangan lang niyang bigyang pansin ang paraan ng pagsasalita niya mula ngayon. Dagdag pa niya, gumagamit siya ng napakaraming salita at halos walang emosyon kapag nagsasalita, kaya tunog siyang sirang plaka. Upang ayusin ito, sinabi niya na magkomento tungkol sa pagkain gamit ang mga ekspresyon sa halip na salita. Sa ganitong paraan, matututunan niyang ipakita ng mas maayos ang kanyang emosyon. Sakto namang inihain ang kanilang pagkain, ngunit nang tawagin ng waitress ang pangalan niya, nagulat si Tom Ozaki na makita na si Kakuchi pala ito. Nagulat din si Hinami dahil hindi niya alam na nagtatrabaho si Kakuchi dito. Nang mapansin ni Kakuchi na mukha silang lubhang malapit sa isa't isa nitong mga araw, sinabi ni Hinami na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa klase ng home economics, at mabilis na sumang-ayon si Tom Ozaki. Matapos niyang ihain ang kanilang pagkain at umalis, nasabik si Hinami at sinabing si Kakuchi na marahil ang tamang tao. Nalito si Tom Ozaki dito hanggang sasabihin niyang si Kakuchi ang perpektong babae para sa kanyang misyon na magka-girlfriend. Natural lang, natakot si Tom Ozaki sa ideya nito, ngunit siniguro ni Hinami sa kanya na posible ito dahil nang humingi siya ng napkin kay Izumi noong isang araw, hawak na ni Kakuchi ang kanya, naghihintay na hingin. Ito, nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa, ngunit nag-aalala rin siya na baka hindi niya ito sapat na gusto para gustuhin ang isang relasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Hinami na ang buong punto ng pakikipag-date ay upang malaman ng sigurado kung gaano niya ito kagusto. Pinipilit pa rin ni Tom Ozaki na parang medyo hindi tapat ang lahat, ngunit nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Nang gabing yun, napagtanto niya na ang mga barbero ang tunay na salamangkero. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang kanyang kapatid para sabihin sa kanya ang isang bagay. Kinabukasan, nakilala niya si Hinami at masiglang ipinaliwanag kung paano napansin ng kanyang kapatid ang mga kamakailang pagbabago. Binabati ni Hinami siya sa pagkamit ng layunin, ngunit naiirita rin siya sa sobrang pagkasabik nito nang sabihin niyang lahat ng kanyang. Talaga lang ay sumunod sa kanyang mga utos. Sumasang-ayon siya na yun ay higit sa lahat dahil sa kanyang paggabay. Ngunit naglaan din siya ng tunay na pagsisikap upang matapos ang mga gawain na may halaga. Matapos iyon, binigyan niya ito ng bagong gawain, ang makipag-hangout sa isang babae bukod sa kanya. Nagpanik si Tom Ozaki at sinabing parang date yun, ngunit sinabi ni Hinami na tanging ang mga engot na walang karanasan lang ang nag-iisip na ang pakikipag-hangout ay isang date. Ginawa niyang ang bagong target si Izumi, at kailangan niyang kausapin ito araw-araw upang matupad ang gawaing ito. Nang tanungin niya kung bakit hindi si Kakuchi ang pinili niya, ipinaliwanag ni Hinami kung paano napapataas ng pagiging malapit sa maraming babae ang kanyang social status, na mas nagpapadali upang makasungkit ng babae na malayo ang sa kanyang liga. Sa kabila nito, nag-alinlangan si Tom Ozaki at sinabing parang sinusubukan niyang maging isang playboy, ngunit sabi ni Hinami hindi dapat mag-alala ang isang nerd na wala pang karanasan na tulad niya na bigla siyang magiging isang player. Kalaunan, sa klase, sinubukan niyang magsimula ng usapan kay Izumi sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang nakakatawang bahagi mula sa isang takdang aralin na nakuha nila mas maaga sa linggong ito. Sa kasamaang palad, hindi pa niya nagagawa ang takdang aralin at wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan nito. Ito ang nakasira sa kaunting kumpiyansa na nabuo ni Tom Ozaki, kaya ang utak niya ay naghahanap ng bagong paksang pag-uusapan hanggang sa sumuko siya.
Para lalo pang lumala ang sitwasyon, nagpadala si Hinami ng text na medyo mahuhuli siya sa kanilang karaniwang pulong sa hapon. Gamit ang pagkakataong yun, nagpasya siyang subukang muli pagkatapos ng klase, ngunit nang dumaan si Izumi sa kanya, bigla siyang kinabahan. Kalaunan, sinabi ni Hinami na hindi yun problema dahil magtatagumpay sana siya kung si Hinami ang gumawa ng gawain. Mayroon din siyang nalalabing bahagi ng linggo para patuloy na subukan, ngunit nawalan na ng pag-asa si Tomozaki. Napansin ito ni Hinami, kaya binatukan niya ito at sinabing napakaaga pa para sumuko siya. Ipinaalala niya rito na hindi ito magiging madali, kaya nagpasya siyang gugulin ang nalalabing bahagi ng linggo sa pagsusubok at pagkabigo sa kanyang mga kasanayan sa pakikipag-usap. Pagkatapos ng isa pang hindi magandang pagtatangka sa pakikipag-usap, tumungo si Tomozaki sa silid-aklatan para lamunin ang pagkadismaya sa sarili, ngunit pagkatapos ay lumapit si Kakuchi sa kanya. Tila napansin niya na lagi itong nandito sa pagitan ng mga klase nagbabasa ng mga libro. Agad na nag-alala si Tomozaki dahil kumuha lang siya ng pinakamalapit na libro para magmukhang huwarang estudyante, at ngayon iniisip ni Kakuchi na gusto niya ang kaparehong autor na gusto rin nito. Nagpasya siyang makisama ng kaunti muna, ngunit bigla siyang sinabihan nito tungkol sa isang nobela na isinusulat niya. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang bigat ng impormasyong ito, tinanong niya kung mababasa niya ito bago makita ang ekspresyon nito at agad na humingi ng paumanhin sa biglaang pagbanggit nito. Pagkatapos siyang tiyakin ni Tomozaki na hindi ito magiging problema, pinapangako siya ni Kakuchi na panatilihin itong sekreto sa pagitan nila at umalis. Kalaunan, si Hinami ay nagulat siyang marinig yun at sinabing medyo hindi patas dahil hindi alam ni Kakuchi na mahilig lang siya sa mga laro. Gayunpaman, sinabi niya na yun din ang pinakamahusay na paraan para mapalapit dito at sinabihan si Tomozaki na huwag gamitin ang pagiging tapat bilang dahilan para takasan ang trabahong kailangan niyang gawin. Matapos siyang sumang-ayon, sinabi niya na nabigo na ito sa gawain sa linggong yun, ngunit dahil nagsumikap naman ito araw-araw, makakabalik ito para subukang muli na may mas maraming karanasan. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta si Tomozaki sa kanyang locker at nakita si Izumi na nakaupo mag-isa na may malungkot na mukha. Sa kabila ng pagkabigo na sa gawain, nilapitan niya ito upang tanungin kung bakit ito malungkot, ngunit nagdepensa si Izumi. Kaya humingi siya ng tawad at tumalikod para umalis. Pagkaraan ng sandali, hiniling niya na turuan siya kung paano maglaro ng takfem, na ikinagulat niya. Matapos ang kakaibang paghaharap na yun, naglakad pa uwi si Tomozaki kasama si Izumi ng gabing yun, at sinabi niya rito na madalas silang maglakad pa uwi noon ni Nakamura. Sinabi niya rito na natapos ang lahat dahil nitong huli, palagi itong abala sa pagpapractice ng takfem pagkatapos ng klase, at naisip ni Tomozaki na ito ay para matalo na rin niya. Nagpatuloy si Izumi, sinabing nang sabihin niya kay Nakamura na gusto rin niyang maglaro, sinabi nito sa kanya na mahina siya at hindi karapat-dapat sa oras nito. Dahil dito, kumuha siya ng sarili niyang kopya at nagsanay ng mag-isa. Tinanong siya ni Tomozaki kung siya ba ay nakakakita ng anumang pagpapabuti, ngunit huminto siya at sinabi sa kanya na hindi niya maintindihan si Nakamura dahil niligawan siya ng isang sikat na babaeng nagngangalang Erika at tinanggihan niya ito. Kinilala ni Tomozaki ang sikat na babaeng ito bilang si Erika Kano, isang miyembro ng Team Nekti at isang personalidad na leader sa grupo ng kaibigan ni Izumi. Idinagdag ni Izumi na dahil madalas silang magkasama ni Nakamura, akala niya ay gusto siya nito, ngunit sa halip ay pinakiusapan siya nitong huwag nang sumunod-sunod sa kanya. Kaya tinanong niya si Tomozaki kung ano ang iniisip nito. Nag-aalangan si Tomozaki, pagkatapos ay tinanong kung ang dahilan kung bakit niya gustong turuan siya nito ng takfem ay para makipagsabayan kay Nakamura. At nagkumpirma siya, tinanong niya kung saan sila magpaprakti, at sinabi niyang sa bahay niya, na ikinataranta niya dahil lubos siyang birhen. Kalaunan, sa bahay ni Izumi, katatapos lang nilang dalawa maglaro, at labis na nagulat si Izumi kung gaano kagaling si Tomozaki sa larong ito. Nagtaka siya kung ginamit ba niya ang lahat ng social points niya sa kanyang kasanayan sa paglalaro, pero sinabi niyang gumagalaw siya na parang isang textbook beginner. Nagsimula siyang magpaliwanag sa malagik, nerdy na lengguwahe, na tanging ingay lang sa pandinig niya hanggang sa ginulat niya ito at binigyan siya ng gawain. Ipinakita ni Tomozaki sa kanya ang short jump, na hindi katulad ng regular jump, at sinabi niya sa kanyang, kailangang masterin ang teknik na ito para gumaling. Sinubukan ito ni Izumi,
pero parang patalon-talon lang siya at hindi man dirigma. Sinabi ni Tomozaki sa kanya na mas mahirap yun kaysa sa inaakala, kaya inilagay niya ang kamay niya sa kanyang bag at kinuha ang isang stopwatch. Sinabi niya rito na dinadala niya yon kahit saan para sa practice at hiniling niyang obserbahan nito ang kanyang mga geeky introvert magic tricks. Kinlik niya ang stopwatch para i-activate ito, pero nang kinlik niya ito sa pangalawang pagkakataon, hindi ito huminto. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil, tulad ng kanyang kasanayan sa pakikipagkapwa, sira ang stopwatch at hindi ito hihinto kapag masyadong maikli ang pagpindot sa button. Ibinigay niya ito sa kanya, at matapos ang ilang beses, sa wakas ay nagawa niyang i-click ito nang hindi ito pinapatigil, kaya tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya rito, at sinabi nito sa kanya na magpa-practice siya ng button mashing sa stopwatch araw-araw tuwing wala siyang kasamang ibang tao. Pagkatapos, sinabi niya rito na magprakti ng marami, ngunit tinanong niya ito kung bakit ganoon ang galaw ng katawan nito, at doon na pagtanto ni Tomozaki na marahil ay masyado na siyang natututo kay Hinami, kaya labis itong nahiya. Sumunod, sinabi niya rito na mangangailangan siya ng maraming pagmememorya, kaya ipinakita niya rito ang isang laro na nasave niya sa pagitan ng dalawang nangungunang manlalaro at pinakiusapan siyang imemorya ito upang magamit niya sa pagharap kay Nakamura. Nagtataka siya kung paano walang trabaho. Kailangan niyang matutunan ang bawat galaw ng isang karakter, ngunit ipinakita ni Tomozaki sa kanya na may iba't ibang antas ang kawalang trabaho na ito habang kinukuha niya ang kanyang kwaderno at iginuhit ang bawat galaw ng bawat karakter. Nagtaka si Izumi at nagtanong kung ano ang saysay ng pagiging napakagaling, dahil gagawin lang nitong nakakainip ang laro para sa lahat at makikita nila siyang kakaiba. Ngunit sinabi ni Tomozaki sa kanya na kahit nagmamalasakit siya sa iniisip ng mga tao tungkol sa kanya, mas nakatuon siya sa kanyang mga layunin. Ipinaliwanag niya na pareho ang kanyang personalidad simula nang siya ay ipanganak. Iyon ay hanggang sa makasalubong niya ang gamer na ito na nagsabi sa kanya na ang buhay ay isang larong god tier. Kaya, kailangan niyang seryosohin pa ang larong ito, at dahil sa iyon, nagbago siya, kaya makakabago rin siya. Kinabukasan, naglulunch si Tomozaki kasama si Hinami, at tinanong siya nito kung nagawa niyang yayain si Kakuchi mag-date o kung umatras siya tulad ng inaasahan. Sinabi niya rito na nakapagdesisyon na siya sa gagawin, kaya iniabot sa kanya ang mga tiket sa sine at pinagamit sa kanya ang mga ito. Kinagabihan, inulit niyang pakinggan ang kanyang nakakahiyang usapan kay Kakuchi na nakakahiya kahit sa mga payaso. Napansin niya na masyado siyang naging agresibo at kailangan niyang maging mas casual, pagkatapos ay hindi niya sinasadyang nahulog ang recorder, at nang seluhin niya ito, nagsimula itong magpatugtog ng isa pang usapan mula kay Hinami. Matapos makinig, namangha siya sa tindi ng pagsisikap nito para maging ganoon. Kinabukasan, sa klase, humanga si Tomozaki sa laki ng pinagbuti ni Izumi. Pagkatapos, nang lumaon sa silid-aklatan, umupo si Tomozaki sa tabi ni Kakuchi, at umamin siya rito na hindi pa niya nabasa ang alinman sa mga librong sinasabi niyang nabasa na niya. Aniya, kinuha lang niya ang mga ito dahil yun ang pinakamalapit sa kanyang upuan, at nagpapanggap siyang nagbabasa habang nagbubuo ng mga estratehiya sa laro sa kanyang isip. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapaniwala rito na hindi siya gaanong nakakainip na talunan at iminungkahi ang pagkikita sa silid-aklatan sa ibang pagkakataon upang magkaroon ng karaniwang pag-uusap. Nagtawa ito ng mahina at pumayag, at sa huli ay nagpasya si Tomozaki na ito ang sasabihin niya kay Hinami. Palabas na sana siya nang pigilan siya ng dalawa sa ang mga tauhan ni Nakamura na nagdala sa kanya sa isang walang laman na silid-aralan para maglaro ng takfam kasama si Nakamura. Bago pa sila makapagsimula, ilang babae ang pumasok, dumating sa tamang oras para mapanood ang walang kwentang manlalaro talunan na talunin si Nakamura ng paulit-ulit. Si Nakamura, dahil sa pagiging hindi marunong matalo, ay hindi napapagod, sa kabila ng pagnanais ng mga babae na umalis. Lubos na natatalo si Nakamura kaya nagsimula ng mag-alala ang mga babae para sa kanya, at sa sandaling hihingi na siya ng isa pang laro, hamarang ang babaeng si Kira, tinawag siyang kakaiba dahil sa ganoong pagkahumaling. Nagpatuloy siya sa pagsasabi ng maraming bagay, ngunit sumingit si Tomozaki nang tawagin niya ang laro na bobo. Pinagsabihan niya ito dahil sa pag-insulto sa laro, at minamaliit ang mga pagsisikap ni Nakamura na bumuti. Matapos ang lahat ng sigawan, tinawag lang niya itong kakaiba, ngunit sumabat si Azum at nerbyosong ipinagtanggol silang dalawa, na nagsasabing nasiyahan din siya sa laro.
Sinabi ni Kira sa kanya na nakakainip din siya at umalis kasama ang dalawa niyang kaibigan, ngunit ang maganda ay kinansolo ni Nakamura si Azumi at muling binigyan siya ng kanyang atensyon. Nang gabing yun, naghapunan sina Tom Ozaki at Hinami ng magkasama, at binanggit niya si Kakuchi. Inilabas ni Tom Ozaki ang parehong tiket na ibinigay niya rito at ipinakita ang mga ito sa kanya tulad ng isang honor reverse card, na inaaya siya lumabas sa halip. Sinabi niya rito na abala siya para sa susunod na araw, pero malaya na siya ngayon, kaya maaari silang manood ng ibang pelikula. Naramdaman ni The Virgin Loser ang unang beses na tuwa nang makipag-date sa isang babae, at pareho silang umalis. Sa weekend, habang ang lahat ay nasa labas kumakanta ng karaoke, si Tom Ozaki ay nanatili sa kanyang kwarto muli, abala sa TACFEM. Naalala niya na pagkatapos ng pelikulang pinanood niya kasama si Hinami kahapon, pumunta sila sa kafe pagkatapos ng pelikula upang magkwentuhan ng kaunti. Pinayuhan siya nitong magdagdag ng damdamin kapag inaaya si Kakuchi sa sine, at tigilan ang pagtitig na parabang siya ay isang karakter na maa-unlock sa laro. Narinig ni Tom Ozaki ang payo nito, ngunit dahil dito, hindi niya ito pinagbigyan sa TACFEM. Pagkatapos niyang wakasan ang mga pangarap niya, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula kay No Name, nagtatanong kung gusto niyang maglaro ulit. Pagkatapos, pinatugtog niya ang lumang mga pag-uusap mula sa recorder, sinuri ang lahat ng natutunan niya tungkol sa larong ito na tinatawag na buhay. Kinabukasan, sa klase, sinorpresa ni Azumi si Tom Ozaki sa pagsasabi sa kanya na solo na niya ngayon ang lahat ng galaw. Tinanong niya kung kaya na ba niyang kalabanin si Nakamura ngayon, ngunit sa halip na bigyan siya ng oo o hindi nasagot, tinanong siya ni Tom Ozaki kung alam niyang papalapit na ang kaarawan niya, na ikinagulat niya ng husto. Tinanong niya kung paano niya nalaman ito, at sinabi sa kanya na 1 buwan pa yun, kaya hindi pa ito malapit. Sa sulok, at ito ang nagpaparamdam sa naiilang na birhen na sana ay muling mamagitan si Hinami. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Takahiro si Tom Ozaki at tinanong kung may oras ba siya. Sinabi niya na talagang nagustuhan niya kung paano niya hinarap si Kira noong isang araw, at naisip niya na talagang astig ang ginawa niya. Tinanong niya kung ganoon ba talaga ang pakiramdam niya, dahil karamihan sa mga tao ay tinitingnan ng isang taong masyadong seryoso bilang kakaiba, ngunit sa tingin niya ay napakaganda ng sinabi niya, at ganoon din ang nararamdaman niya. Nang lumaon, sa silid panahin, sinabi ni Tom Ozaki kay Hinami ang lahat ng sinabi ni Takahiro sa kanya. Iminungkahi niyang kumain sila minsan, at sinabi na maaari siyang mag-imbita. Hinami at isa pang babae para maging 4 sila. Sabi ni Hinami, perpekto yun, at hiniling niya kay Tom Ozaki na imbitahin ang babaeng yun. Inisip ni Tom Ozaki kung sinong babaeng madaling lapitan ang maiimbitahan niya, at tinanong si Hinami kung pwede niyang imbitahin si Izumi. Tinanong siya ni Hinami kung bakit si Izumi, at sinabi niya rito na gusto nitong bigyan ng regalo si Nakamura para sa kaarawan nito, kaya perpekto ang pagkikita nito kay Takahiro para humingi ng payo. Pareho silang sumang-ayon na magandang ideya yon, ngunit kinabukasan, nagulat si Tom Ozaki nang tanggihan siya ni Izumi, na sinabing ayaw niyang isama ang lahat sa kanyang pamimili. Sinuri ni Tom Ozaki ang sitwasyon tulad ng isang robot na natututong maging tao, at nag-brainstorm para iligtas ang sitwasyon. Mas lalo pa niya itong pinahirap sa pagsasabing gusto rin niyang bigyan ng regalo si Nakamura, dahil pareho silang TACFEM player. Tama lang na mas magkasundo sila. Natahimik sandali si Izumi, saka sinabi sa kanya na magandang ideya yon. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat nitong introvert at sinabi sa kanya na dahil kaibigan niya si Nakamura at kaibigan din niya ito, hindi dapat sila nag-aaway. Humingi siya ng paumanhin sa sobrang pagkasabik at hiniling sa kanya na isama siya, at naisip ni Tom Ozaki sa sarili niya na napakabait nito. Kalaunan, pinigilan si Tom Ozaki ni Takahiro, na nagsabi sa kanya na narinig niya ang balita tungkol sa pagyaya niya kay Izumi. Takahiro, lumapit ng hindi komportable at tinanong si Tom Ozaki kung may kakaiba itong ginagawa. Sinabi niyang may mga hinala siya, itinuturo kung paano nito mas inaalagaan ang buhok niya. At mas prangka na siya kapag kausap ang mga babae, kaya isa lang ang konklusyong narating niya at tinanong kung nagbabasa ito ng librong The Geekification, ngunit binaliwala ito ni Tom Ozaki. Nang gabing yun, naghahapunan si Tom Ozaki kasama ang kapatid niya nang makakuha siya ng abiso sa telepono.
Kinuha niya ito at nakita niyang idinagdag siya ni Hinami sa isang group chat na partikular na ginawa para sa pagkuha ng regalo sa kaarawan ni Nakamura. Nagulat siyang makitang sina Izumi at Takahiro ay nasa group chat na, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang imbitasyon. Sa bandang huli, sa kanyang silid, umupo siya at sinabi sa sarili na itigil na ang pag-aalala tungkol sa isang imbitasyon tulad ng isang malungkot na geek at sumali na lang. Sa wakas, tinanggap niya, at agad siyang sinalubong ng lahat. Nagkasundo silang lahat sa Sabado, at matapos pag-isipan ito, ibinigay din ni Tomozaki ang kanyang pagpayag. Sa wakas ay sumapit ang Sabado, at nasa mall na si Tomozaki kasama si Hinami, na isa ng nalulungkot na introvert. Hiniling ni Hinami sa kanya na huwag nang magreklamo at sinabing kasalanan niya ang pagpapalit ng simpleng tanghalian sa pamamasyal. Idinagdag niya na mas mainam nang gamitin niya ang pagkakataong ito upang gawin ang gawaing ibinigay niya sa kanya. Habang nagsasalita siya, dumating si Takahiro, at agad niya itong binati. Ikinasorpresa ni Tomozaki ang bilis ng pagbabago ng kanyang kilos. Dumating si Izumi at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli, at nagbiro si Takahiro na siya ang magbabayad ng ice cream dahil sa pagkahuli niya. Lumapit si Hinami kay Takahiro upang ipagtanggol si Izumi, at muling sinimulang suriin ni Tomozaki ang sitwasyon na parang isang kinakalawang na robot. Pagkatapos ay napagtanto niya na nakatayo lang siya roon na parang isang background character, na walang sinabing kahit isang salita mula nang dumating sina Takahiro at Izumi. Pagdating nila sa tindahan, tinanong ni Izumi si Tomozaki kung anong uri ng regalo ang dapat niyang bilhin para kay Nakamura, at sinabi niya rito na isipin kung ano talaga ang gusto ni Nakamura sa halip na basta kumuha ng kung ano-ano. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ni Izumi na simula nang magkita sila, si Takahiro ay laging nasa tabi ni Hinami at halos hindi na nakakapansin ng iba. Sinabi niya kay Tomozaki na nakarinig siya ng mga tsismis sa eskwelahan tungkol sa kanila na posibleng nagde-date. Nagpatigil ito kay Tomozaki at nag-isip siya ng kaunti. Pagkatapos, nagpasya siyang pabayaan na lang yun dahil kailangan niyang mag-focus sa kasalukuyang misyon, at hindi mag-chismis na parang dalawang bored na cheerleader girls. Ipinaalala niya sa sarili na ang kanyang hindi kanais-nais na layunin ay pamahalaan ang takbo ng grupo at gabayan ang mga pangyayari sa loob ng ilang sandali. Ngunit nagwakas ang planong yun nang biglang iminungkahi ni Takahiro na pumunta sila sa isang tindahan ng hair gel dahil si Izumi ay nagpasya na ang hair gel ay ang perpektong regalo para kay Nakamura. Pagkatapos ay ipinagyabang ni Takahiro kung gaano siya kaalam tungkol sa mga produktong pangbuhok at iminungkahi pa nga na dapat ding gumamit ng hair gel si Tomozaki. Sinabi ni Tomozaki sa kanya na nagpasya na siya sa regalong ibibigay niya kay Nakamura, kaya sa halip ay nagtungo sila sa isang tindahan ng video game. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Takahiro na dumaan sa isang lugar na nagtitinda ng cheese pizza. Nang marinig ito, napagtanto ni Tomozaki na hindi lang siya ang nakakaalam na talagang gusto ni Hinami ang keso, at ngayon ay mas nagiging makabuluhan na ang mga chismis para sa kanya. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita si Tomozaki kay Hinami sa silid panahin upang pag-usapan kung paano ang misyon. Ganap na pamaalya, ipinaliwanag niya sa kanya na pagdating sa pagbibigay ng mga mungkahi sa isang grupo, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng pinakamahusay na ideya, kundi kung sino ang mas mahusay na makapagbenta ng kanilang ideya. Ikinagulat ito ni Tomozaki dahil sa wakas ay nauunawaan niya na ang pagiging tama ay walang silbi kung walang nakikinig sa kanya, na normal naman, sa totoo lang. Nang maglaon sa klase, inihayag ng guro na naghahanap ng mga bagong miyembro ang student council, at sino mang interesado ay maaaring mag-apply. Kaagad na tumayo si Hinami at nagboluntaryo, at tumayo si Nanami kaagad pagkatapos niya. Sa gayoy, opisyal na silang dalawa ay naging magkaribal para sa isang pwesto sa student council. Nang araw ding yun, sa sewing room, sina Tomozaki at Hinami. Magkikita sila tulad ng dati upang pag-usapan ang mga nangyayari. Sinabi niya kay Tomozaki na pansamantala nilang ititigil ang kanilang mga pagpupulong habang nagaganap ang halalan sa student council, at sumang-ayon si Tomozaki na may luika ito dahil napakarami niyang responsibilidad habang ang kanya naman ay kasam walang laman ng kanyang buhay panlipunan. Ibinunyag din ni Hinami sa kanya na siya ang magiging campaign manager ni Nanami, at ipinaliwanag na sa simula ay siya sana ang gagawin niyang campaign manager at sasabihin lang sa kanya pagkatapos, ngunit dahil sumali na si Nanami sa halalan, nagbago ang plano, kaya siya ang mangangampanya para kay Nanami.
Ipinaliwanag pa niya na pagdating sa mga usapan, si Nanami ang kanyang pinakamahusay na modelo, kaya tiyak na lalago ang kanyang kasanayan sa komunikasyon sa kanyang panig, at siguro tigilan na ang tunog na parang lumang Android phone. Nang marinig ito, sinabi ni Tom Ozaki sa kanya na pakiramdam niya ay hindi niya kayang suportahan si Nanami at nagtanong kung ano ang mangyayari kung matalo siya dahil sa kanya. Sinabi ni Hinami sa kanya na kahit batid niya ang kanyang malungkot, malas na aura, sa huli, hindi mahalaga kung sino ang kanyang campaign manager dahil lang hindi siya kayang talunin ni Tomo. Kinabukasan, nakasalubong ni Tom Ozaki si Nanami habang papunta sa klase. Nagsimula siya na sobrang kinakabahan at napahiya lang ang sarili niya, ngunit ito ay nagpatawa lamang kay Nanami. Pinag-isipan niya ng mabuti bago siya nagpasyang banggitin ang kampanya. Alok sa kanya na maging manager, ngunit iniharap niya ito sa pinakawalang dating na paraan, kaya magalang niyang tinanggihan, dinurog ang kanyang puso sa pagsasabing medyo hindi siya mapagkakatiwalaan. Matapos ang napakalaking kabiguan, pumunta si Tom Ozaki sa silid-aklatan para maging malungkot. Sobrang lungkot niya kaya hindi niya maiwasang hanggan ang pabalat ng librong dapat niyang basahin, at nauwi siya sa pagiging mas tahimik pa kaysa sa buong silid-aklatan, kaya tinanong siya ni Kikuchi kung anong meron. Sinabi niya rito na kakaiba para sa kanya na biglang nagpa siya si Nanami na tumakbo para sa student council, at sinabi ni Kikuchi na sa tingin niya ay ginagawa ni Nanami ang lahat ng ito dahil gusto niyang baguhin ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, hindi na maalis kay Tom Ozaki. Nawala sa isip niya ang sinabi ni Kikuchi at nagsimulang isipin kung gaano kaimposible na ang isang sikat tulad ni Nanami ay gugustuhin pa ng pagpapabuti ng personalidad na para bang may masamang pagkakabuo ng karakter. Kinaumagahan, si Nanami ay nakapwesto sa pasukan ng paaralan nangangampanya, na para bang para sa posisyon ng Hokage. Napansin niya si Tom Ozaki at lumapit upang batiin siya. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa kaibigan niyang si Yumi mula sa track and field, na pinili niya bilang kanyang campaign manager. Naunawaan ni Tom Ozaki kung bakit niya ito pinili at pagkatapos ay pumasok sa paaralan. Habang naglalakad papasok, napansin niya na si Takahiro na ngayon ang kasosyo ni Hinami, at malinaw na pareho silang nagsisikap ng labis para sa mga boto. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Nanami, Tom Ozaki muli at inabot sa kanya ang kanyang campaign poster. Tiningnan niya itong mabuti at iminungkahi ang pag-aayos ng layout para mas madaling basahin at hindi maging kalat tingnan, tulad ng kanyang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Matapos niya itong gawin, ipinakita niya ito kay Nanami, at nagustuhan niya ang resulta, kaya ginamit niya ang pagkakataong yun para muling ialok ang sarili bilang kanyang campaign manager. Sumang-ayon si Nanami. Ngunit una, gusto niyang malaman kung bakit labis siyang interesado sa pagtulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Tom Ozaki na, bilang isang loser na baliw sa laro, gusto niya ang pakiramdam ng pagtalunin sa malalakas na kalaban, kaya ang pagtulong sa kanya na matalo si Hinami ay nakakatuwa para sa kanya. Pagkatapos ay nakaisip si Tom Ozaki ng isang plano na talagang humanga kay Nanami, kaya nagprint sila ng karagdagang poster. Para kasama ng orihinal, at pagkatapos nyun, sila ay tumungo sa volleyball club. Pagkapasok, agad na nilapitan ni Nanami ang kaibigan niyang si Tama at sinimulang kulitin siya sa dati niyang labis-labis na paraan. Nang may lumapit na isa pang kaklase at binatukan siya, sinabihan siyang itigil na ang pangungulit kay Tama, ginamit ni Nanami ang pagkakataong yun upang pag-usapan ang kanyang plano sa kampanya. Matapos itong marinig, lahat ng naroon ay sumang-ayon na suportahan siya at bumoto para sa kanya sa halalan ng konseho ng mga mag-aaral. Kalaunan, tumungo sina Tom Ozaki at Nanami sa isang parke malapit sa paaralan upang pag-usapan kung paano na ang takbo ng mga bagay. Napansin niya ang stuffed toy nito at tinanong siya tungkol dito, at sinabi niya rito na binili niya yon dahil cute at pag-ibig sa unang tingin. Sa unang tingin, isang bagay na hindi pa naranasan ni Tom Ozaki sa kanyang kahabag-habag na buhay. Tinanong siya ni Nanami kung ano ang gagawin nila bukas, at ipinaliwanag ni Tom Ozaki na ang plano niya para sa eleksyon ay magtuon sa isang maliit na grupo at ibuhos ang lahat sa kanila sa halip na buhusan ng oras ang pagsubok na hikayatin ng lahat ng sabay-sabay. Na-curious si Nanami at tinanong siya kung bakit talaga siya nagpupursigi ng ganoon para talunin si Hinami. Ngunit inilega ni Tom Ozaki ang tanong na parang propesyonal at binaliktad ito, tinanong kung bakit din siya nagpasya na labanan si Hinami. Pagkatapos ay ginawa niyang quiz time ang kanilang usapan at tinanong siya kung alam niya kung ano ang pinakamalaking bundok sa Japan.
Sumagot siya na ito ay bundok Fuji, at sinundan niya sa pagtatanong kung ano ang pangalawang pinakamalaking bundok, ngunit wala siyang ideya, kaya sinabi niya rito na ito ay bundok Kira. Pagkatapos, tinanong niya ito kung sino ang unang presidente ng Estados Unidos, na sinagot niya ng tama, ngunit hindi niya masagot ang kasunod na tanong kung sino ang pangalawang presidente. Pagkatapos niyon, tinanong niya kung natatandaan niya kung sino ang nanalo sa pagsubok ng Mayo sa palakasan. Sabi niya, si Hin-ami, ngunit nang tanungin niya kung sino ang pumangalawa, muling nawalan siya ng maisip, tulad ng kanyang inbox. Sinabi ni Nanami sa kanya na ito ay dahil naaalala ng lahat ang numero 1, at walang pakialam sa numero 2. Bago pa siya makapagsalita, inamin niyang siya ang pumangalawa sa palakasan at sa klase. At dahil doon, ang buong layunin niya ngayon ay baguhin ang kanyang sarili at layuning makamit ang unang pwesto sa halip na maging panghabang buhay na runner-up. Kinabukasan, si Nanami ay punong-puno ng enerhiya salamat sa takbo ng mga pangyayari na may tulong ni Tamozaki. Samantala, si Hin-ami ay malayo na ang lamang sa mga boto at laging napapalibutan ng mga tao, na para bang hindi nila napagtatanto kung sino talaga ang pangunahing karakter. Pagkatapos niyon, nagtungo si Tamozaki sa volleyball court upang humingi ng tulong kay Tama para sa sound checks, na bahagi ng kanyang susunod na plano sa eleksyon. Hindi na tinanong ni Tama kung ano ang kanyang pinaplano at sinabihan lang siya na bantayan si Nanami dahil may tendensya itong sadyang magpilit ng sobra kapag paghahabol sa isang layunin. Kalaunan, lumabas na ang malaking estratehiya ni Tamozaki ay bisitahin ang mga silid-aralan ng mga mag-aaral sa unang taon at humingi ng boto sa pamamagitan ng pagpangako ng mga air conditioner sa kanilang mga silid. Dahil bago pa sila, wala silang ideya kung gaano yun imposible, ngunit hindi ito pumipigil sa kanila na maniwala na maaari itong mangyari. Nangako rin siya ng bola pump sa mga sports club, at pagkatapos nito, iniabot ni Tamozaki sa kanya ang magiging huli niyang talumpati sa kampanya habang pinapanood ni Hin-ami ang kanyang kaibigan na maingat na pinaplano ang kanyang pagkatalo mula sa itaas. Nagustuhan ni Nanami ang talumpati, at upang ipakita ang kanyang pasasalamat, sinubukan niya ulit tapikin si Tamozaki, ngunit mabilis itong nakailag sa pagkakataong ito, at lumabas pa sa kanyang karakter. Para asarin siya sa pagiging mabagal. Kinabukasan, magkasamang naglakad sina Tamozaki at Hin-ami sa isang pasilyo. Matapos ang matagal na hindi pagkikita, sinabi ni Hin-ami sa kanya na talagang nagsisikap siya, at sumagot si Tamozaki na dahil yun sa kalaban nila siya, ang final boss ng mga estudyanteng labis-labis ang sipag. Natawa si Hin-ami at sinabi sa kanya na naging boring ang nakaraang ilang araw dahil hindi siya nagkaroon ng sapat na pagkakataong harapin sina Nanami at Takfam. Nang maglaon sa auditorium, nagbibigay si Takahiro ng isang matinding talumpati bilang pangangampanya para kay Hin-ami, bagaman mas mukha siyang nagpapanggap o nanunuyo. Matapos linlangin ang mga tao sa entablado, ipinasa niya kay Hin-ami, at nagpunta ito upang tapusin up what he started. Hinarap niya ang mga estudyante, sinabihan silang tama lang ang isipin na walang tunay na pagbabagong mangyayari kahit sino pa ang piliin nila. Nagpatawa ito sa lahat, dahilan upang mag-alala sina Nanami at Tamozaki na nahihila na niya ang damdamin ng nakararami. Natatakot sila kung gaano kahusay niya na hawakan ang kalooban ng karamihan, ngunit ipinaalala ni Tamozaki sa kanya ang kanilang plano na hindi naman kailangang makuha ang boto ng lahat, kundi ang makuha ang mga atleta na may ball pump, at ang mga mag-aaral sa unang baitang na may aircon. Gayunpaman, sinimulan ni Hin-ami ang paglilista ng lahat ng reklamo ng mga estudyante at nangako siyang haharapin ang bawat isa sa mga ito, kasama ang pagbibigay ng mga electrical ball pump, at paglalagay ng mga aircon sa lahat ng silid-aralan. Ito ay lubos na ikinagulat ni Tamozaki at Nanami, dahil yun talaga ang buo nilang plano, at kinuha lang niya ito na parang si Swiper. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ang mga tao ay nabuhayan ng loob at nagsimulang magbulungan, na naglagay kay Nanami sa mahirap na sitwasyon. Pagdating ng kanyang turno, binigla niya ang kanyang talumpati gamit ang plano ni Tamozaki bilang batayan. Sa gitna nito, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng artificial intelligence mula sa lahat ng sulok ng sabay-sabay, na umagaw ng pansin ng mga estudyante dahil tila nagsimulang magsalita ang mismong paaralan. Nakuha niya ang kanyang malaking pagkakataon, ngunit hindi kasing tindi ng kanilang inaasahan, dahil ang naunang talumpati ni Hin-ami ay nakapinsala na ng husto, at pagkatapos niyon, ang tanging magagawa na lang nila ay hintayin ang resulta. Nang bilangin ang mga boto,
nanalo si Hinami sa napakalaking agwat, na walang naiwang puwang para sa pagtatalo. Kalaunan, lumabas pa rin sina Tam Ozaki at Nanami upang markahan ang pagtatapos ng eleksyon, na parang isa itong bigo ngunit nakapagtuturong pansamantalang misyon. Nag-ako sila sa isa't isa na patuloy silang magpapabuti at babalik na mas malakas para talunin si Hinami balang araw. Kinabukasan, bumalik sina Tam Ozaki at Hinami sa kanilang nakasanayang gawain ng mga pagpupulong. Inamin ni Hinami na humanga siya sa diskarte nito sa eleksyon, ngunit sinabi na kung talagang gusto niya itong talunin, sana ay mas naging palihim ito sa halip na ipahayag ang kanyang galaw bago ang isang laban na parang Dragon Ball Z. Sinabi ni Tam Ozaki na oras na para lumipat siya sa susunod niyang gawain, ang yayain ng isang babae. Pagkatapos nyon, nakilala niya si Kakuchi sa silid-aklatan, at sabay silang nagbasa ng mga libro ni Andy. Pagkatapos ay nagsimulang makipag-usap si Tam Ozaki kay Kakuchi at binanggit na ipapalabas ang bagong pelikula ni Andy ngayong weekend, at tinanong niya kung gusto nitong manood kasama niya. Masayang sumang-ayon si Kakuchi, natutuwa na maibabahagi niya ang pagmamahal niya sa may akda sa iba. Kalaunan, napagtanto ni Tam Ozaki na ang nagsimula bilang dahilan para kausapin si Kakuchi ay naging tunay na interes sa mga libro ni Andy. Sobrang nalibang siya sa pagbabasa kaya nalimutan niya ang oras. At nang matapos ang klase, napansin niya si Tama na nakasandal sa labas ng bintana ng paaralan, may pinapanood. Sa labas, sinasabi ni Tama sa kanya na simula nang matalo si Nanami sa eleksyon ilang araw na ang nakalipas, todo-todo na ang pagsasanay niya sa club, na parang literal na nagmamadali siyang pagbutihin ang kanyang sarili. Napansin ni Tam Ozaki si Nanami na nagsasanay sa field ng paaralan kasama si Hinami, ngunit hindi niya makuha ang atensyon nito. Inamin ni Tama na medyo natatakot siyang lumaban kay Hinami, dahil pakiramdam niya ay imposibleng talunin ito. Sinasabi ni Tam Ozaki na natutuwa lang siya na sapat ang tapang ni Nanami na harapin si Hinami sa halip na umatras. Kinabukasan, nakipagkita si Tam Ozaki kay Hinami gaya ng dati upang pag-usapan ang kanyang pag-unlad sa laro ng buhay. Sinabi niya sa kanya na mas lalo pang nagsisikap si Nanami sa pagsasanay sa club kamakailan. Hanggang sa punto na nagpakita siya sa harap niya. Kalaunan, nakasalubong ni Tam Ozaki si Nanami sa pasilyo, at biro niya kung gaano ito kabado sa simpleng pagkakita sa kanya at tinanong kung nagkaroon na ba ito ng lakas ng loob na umamin ng pag-ibig. Sinabi niya rito na magpalamig at tigilan ang pang-aasar, pagkatapos ay sinabi niya na narinig niya kay Hinami na malaki na ang pinagbuti nito sa practice. Sinabi niya rito na sinusuportahan niya ang pagiging karibal nito kay Hinami, at pinasalamatan siya nito, pagkatapos ay inanyayahan siyang kumain kasama niya sa cafeteria. Tinanggihan siya ni Tam Ozaki at pinili sa halip ang tindahan ng eskwelahan dahil may hilig siyang manatiling malungkot at malungkot na talunan. Nang hapong yun, muling nakita ni Tam Ozaki si Tama habang nanunood siya. Hinami at Nanami ay nagsasanay. Tanong niya kung si Nanami ba ay palaging ganoon kahirap magtrabaho kapag gusto niyang higaitan ng inaasahan. Inamin ni Tama na hindi pa niya matagal nakakilala si Nanami, at nagsimula lang silang mag-usap matapos siyang lapitan ni Nanami. Paliwanag niya na naging magkaibigan sila salamat kay Hinami, na nagmungkahi kay Nanami na magsimulang gumawa ng maliliit na kalokohan para mas mapalapit sa kanya, isang bagay na lubos niyang pinahalagahan. Dahil doon, dahan-daang nakakuha ng mas maraming kaibigan si Nanami sa klase at nagsimula siyang gamaan ang pakiramdam sa paaralan. Dahil dito, iniisip niya na ang mga taong mahusay makipagkaibigan ay talagang kamangha-mangha, at gusto niyang sana ay maging ganoon din siya. Nang gabing yon, pauwi sila. Sila ay kukuha ng inumin, at si Nanami ay nag-aasal parang isang spoiled brat, sa kabila ng panibagong matinding pagkabigo kay Hinami. Sa isang flashback, isang mas batang Nanami ang lumaban kay Hinami sa isang laro ng basketball noong school games. Ang araw na yon ang kanilang unang tunay na pagtutuos, at ang eskwelahan ni Hinami ang nanalo tulad ng inaasahan. Sa kabila nito, ang mga tal-unang kaklase ni Nanami ay masaya sa resulta, na lubos na ikinainis niya. Balik sa kasalukuyan, labis na pinipilit ni Nanami ang sarili sa pag-aaral hanggang sa tila bumigay ang kanyang katawan. Pagkagising niya, lumalabas pa rin siya para magsanay sa paligid ng kanyang kapitbahayan na parang ang pahinga ay. Kinabukasan, pinagalitan siya ng guro dahil natulog siya sa klase, na itinanggi niya, sinasabing nahilo lang siya sandali. Agad napansin ni Tom Ozaki at Tama na may kakaiba,
dahil ang ganoong pag-uugali ay hindi normal para kay Nanami. Kalaunan, gaya ng dati, pumunta si Tom Ozaki sa silid-aklatan at nakipagkita kay Kikuchi doon para basahin ang paborito nilang autor, si Andy. Habang nagbabasa sila, sinabi ni Kikuchi na napansin niyang pagod na pagod si Nanami mula nang matalo siya sa eleksyon. Tinanong ni Tom Ozaki kung sa tingin niya ay sinusubukan ni Nanami na makipagkumpitensya kay Hinami. Tinanong niya kung sino ang nagsabi niyon sa kanya, ngunit ipinaliwanag niyang hindi niya narinig yun mula kaninuman, ngunit gusto niyang pag-isipan kung bakit. Kung bakit kumikilos ang mga tao ng ganoon. Sabi niya, nakakatulong ang ganitong uri ng pag-iisip sa kanya para makasulat ng mga karakter. Ngunit pagdating kay Hinami, hindi niya malaman kung ano talaga ang nagtutulak sa kanya. Pagkatapos nyon, muling nakipagkita si Tom Ozaki kay Tama para panuorin si Nanami na magsanay na parang warm-up sa Super Bowl. Kapag natapos ang pagsasanay, sabay-sabay silang lumabas, at nang sa wakas ay nakausap ni Tom Ozaki si Nanami nang sila lang, tinanong niya kung ganoon na lang siya nagpupursigi dahil gusto pa rin niyang maging si Hinami. Inamin ni Nanami na gusto na niyang huminto, ngunit dahil napakalaki na ng kanyang pinaghirapan, ang huminto ngayon ay pakiramdam ay katangahan, tulad ni Tom Ozaki noong. Hindi siya naglalaro. Muling hinikayat ni Tom Ozaki si Nami at sinabi na buong-buo ang kanyang suporta, kahit halatang lakas ng pagmamatigas na lang ang nagtutulak sa kanya. Kinabukasan, dumating si Hinami para sa maagang ensayo ng club at nagulat nang makitang nauna nang dumating si Nanami kaysa sa kanya. Nagsimula silang magsanay, ngunit sa kalagitnaan nito, nagsimulang madalas na mawala ng balanse si Nanami dahil nag-ambala siya ng mga iniisip kung paano siya palaging natatalo ni Hinami anuman ang gawin niya. Nang maglaon sa silid panahin, nakita ni Tom Ozaki si Hinami, at sinabi nito na nag-aalala siya kay Nanami, na para bang malapit na itong bumagsak kung patuloy niyang ipipilit ang sarili ng ganito kalakas. Tinanong ni Tom Ozaki kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling ni Nanami sa. Sinasaktan siya, at inamin ni Hinami na noong nasa junior high sila, siya ang dahilan kung bakit natalo ang koponan ni Nanami, ngunit sinabi niya na hindi niya kwento yun. Dahil doon, nagpa siya si Tom Ozaki na kausapin ang kaibigan nitong si Yumi upang marinig niya ang totoong nangyari. Nang hapong yun, muling nakipagkita si Tom Ozaki kay Tama upang panuorin ang pag-eensayo ni Nanami at Hinami, ngunit umulan, kaya inakala nilang kanselado ang ensayo at lahat ay umuwi na. Pagkatapos, may nakita silang naglalakad papunta sa field, na parang ang ulan ay isang background effect lang. Lumapit sila, iniisip na si Nanami yun, ngunit si Hinami pala. Patuloy pa rin sa pag-eensayo tulad ng isang final boss, habang umuwi na si Nanami. Sa ibang lugar, nalulungkot at mukhang nawawala ng pag-asa si Nanami, pangunahin dahil lumiban na siya sa practice sa umaga noong kinabukasan, pagkatapos ng klase, tinanong ni Tama si Nanami kung mag-eensayo siya, at sinabi ni Nanami na pupunta siya mamaya, ngunit napansin ni Tom Ozaki na lumiban din siya sa practice sa hapon, kaya nagpa siyang habulin siya. Naabutan niya ito sa istasyon ng tren at sinabi sa kanya na alam na niya ang tungkol sa kanyang pagiging magkaribal kay Hinami. Ipinaliwanag ni Nanami na matagal na niyang napagtanto na hindi siya nagniningning sa paraan ng pagniningning ni Hinami, gaano man siya magsumikap. Nagsimula ang lahat nang matalo siya kay Hinami, at sinubukan niyang makibagay sa kalooban ng lahat sa pamamagitan ng pagngiti na parang walang nangyari. Matapos ang pagkatalong yun, pinilit niya ang sarili hanggang sa finals ng isa pang paligsahan, kung saan natalo ang koponan ni Hinami, ngunit hindi tulad niya. Hayagang ipinakita ni Hinami ang kanyang pagkadismaya at patuloy na hinabol ang pagiging numero 1 na para bang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Mula ng araw na yon, inaamin ni Nanami na si Hinami ang taong pinakahinahangaan niya, at yun mismo ang dahilan kung bakit ayaw niyang matalo rito. Pinakinggan ni Tom Ozaki ang lahat ng ito at sinabi sa kanya na, sa kanyang pananaw, marami na siyang kinang, kahit hindi niya ito nakikita matapos sabihin yon. Napagtanto ni Tom Ozaki na ang kanyang mga salita ay hindi talaga nakapag-ayos ng kahit ano, dahil ang paghihikayat mula sa isang kilala ng talunan at birhen, limitado lang ang kanyang magagawa. Kinaumagahan, sa kanyang karaniwang pagkikita kay Hinami, sinabi niya rito na muling lumiban si Nanami sa ensayo. Sinabi naman ni Tom Ozaki kay Hinami na hindi niya talaga maintindihan ang pagkahumaling nito sa palaging pagiging una, dahil para sa kanya, mas mahalaga ang pagpapabuti sa sarili kaysa ang maging numero 1.
Halatang nagulat si Hinami dito, dahil akala niya ay nasa parehong pagpupursige sila ni Tomozaki. Hindi nagtagal, opisyal na humingi ng pahintulot si Nanami na umalis sa athletics club, na agad namang ikinaharap ni Hinami sa kanya at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Nanami na kailangan ng kanyang katawan ng pahinga at na siya gustong lumayo muna ng sandali, na tila makatwiran. Pagkatapos ng klase, naglakas loob si Tomozaki na yayain si Nanami na umuwi ng magkasama sa harap ng buong klase, idinagdag na sasama rin si Tama. Sa daan patungo sa istasyon, umupo sila sa tabi ng ilog, at tinanong ni Tama si Nanami kung bakit talaga siya umalis sa club. Sa wakas ay inamin ni Nanami na naiinggit siya kay Hinami, na mas mahusay sa kanya sa halos lahat ng bagay, at ayaw na niyang patuloy na maramdaman yon, kaya't nagalit siya at pinili ang paglayo sa halip. Matapos siyang pakinggan, sinabi ni Tama sa kanya na hindi mahalaga kung hindi siya ang pinakamahusay sa lahat ng bagay, dahil para sa kanya, siya ang kanyang bayani. Idinagdag din niya na kung talagang nais ni Nanami na maging numero 1 sa isang bagay, kung gayon siya na ang opisyal na numero 1 tanga, na sa kung anong dahilan ay mas gumagana kaysa sa therapy. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Nanami sa kanyang mga kakampi sa track at bumalik sa club. At pagkatapos ng usapang yon, nagsimula siyang tuksuhin si Tama ng mas matindi pa kaysa dati, dinodoble ang panunukso na para bang ito ang kanyang bagong libangan, at patuloy na lumipas ang oras hanggang sa dumating na rin sa wakas ang bakasyon sa tag-araw. Bago matapos ang klase, mayroon pa ring huling misyon si Tomozaki, yun ay ang ihatid ang regalo sa kaarawan ni Nakamura at kausapin siya ng kahit 3 minuto man lang. Sa kung anong paraan ay nagtipon si Tomozaki ng lakas ng loob upang kausapin kay Nakamura at ibigay sa kanya ang controller na binili niya para dito, ngunit bago pa man siya makatakas, kinawayan siya ni Hinami mula sa kabilang dulo ng silid, ipinaalala sa kanya na hindi pa tapos ang misyon at kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pakikipag-usap. Pagkatapos ng mas marami pang pag-iisip, biglang sinabi ni Tomozaki ang unang pumasok sa kanyang isip at tinanong si Nakamura kung totoo ang mga tsismis tungkol kina Hinami at Takahiro na magkasintahan. Nang maglaon, sa cafe, niloloko ni Nanami si Tomozaki dahil sa kanyang ginawa kanina at ginamit ang pagkakataong yun para tanungin si Hinami kung totoo nga ba ang mga tsismis, at pinatigil ito ni Hinami sa pagsasabing hindi totoo. Pagkatapos ay binitawan ni Nanami ang usapin, humingi ng paumanhin sa kanyang ginawi kanina, at nagpatuloy. Parang walang nangyari. Pagkatapos nyon, inabutan niya sila ng mga keychain para sa kanilang mga bag bilang isang maliit na tanda ng pagkakaibigan. Sa pagsisimula ng summer break, dumating si Tomozaki sa mall para makipagkita kay Hinami, ngunit hindi siya nag-atubiling sabihin dito na napakapangit ng kanyang pananamit. Sinabi niya na wala siyang bagong damit pang tag-init, ngunit sinabi ni Hinami sa kanya na nagmo-mock date sila dahil ang bago niyang gawain ay yayain si Kikuchi, kaya ang birheng talunan ay balik muli sa tutorial mode. Pagkatapos, iniabot ni Hinami sa kanya ang isang listahan ng gagawin para sa date at patuloy na umarte na parang wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ito, kahit na malinaw na plinano niya ang lahat. Ang una nilang pupuntahan ay isang tindahan ng damit dahil ang mga damit pang tag-araw ni Tomozaki ay mukhang pinakamura sa Roblox. Pagkatapos nyon, ipinakita ni Hinami sa kanya ang isang bag na dala niya at sinabi na napansin niyang kailangan din niya ng isa. Sa simula ay tumanggi si Tomozaki sa bag dahil ang pagtanggap ng regalo ay nagpapataas ng kanyang social anxiety, ngunit ipinaliwanag ni Hinami na itatapon na sana niya yun, dahil medyo luma na ito, at ang ganoong uri ng bagay ay nakakaabala sa kanya. Nilinaw din niya na hindi yun libre at sinabihan siyang bilhan siya ng kapalit. Mabilis na naunawaan ni Tomozaki na ginagawa niya ito para hindi siya makaramdam ng utang na loob, kaya tinanggap niya yun para lang mapanatiling normal ang lahat. Pagkatapos nyon, pumunta sila sa isang tindahan ng laro at naglaro. Isang laro ng TAC-FAM, kung saan tinalo siya ni Tomozaki gaya ng inaasahan, dahil yun lang talaga ang tanging bagay kung saan niya kayang manalo sa isang babae. Pagkatapos, dumaan sila sa isang cafe, kung saan ibinigay ni Hinami sa kanya ang numero ni Kikuchi. Nag-aalangan siyang i-add ito, dahil nag-aalala siya kung ano ang magiging hitsura nito kung bigla siyang sumulpot sa kanyang mga contacts na parang isang jump scare. Sinabi ni Hinami sa kanya na humingi na siya ng pahintulot kay Kikuchi, kaya in-save niya ang numero, ngunit ang totoong problema ay ang pagpapadala ng unang mensahe, na iniwan ni Hinami sa kanya upang isipin ng buo.
Sinabi niya sa kanyang mag-relax dahil kadalasang mabagal mag-reply si Kikuchi, ngunit agad na sinabi ni Tom Ozaki sa kanya na nag-reply na si Kikuchi, at nag-set up pa sila ng date para sa manood ng pelikula ni Annie. Ikinagulat ni Hinami dahil isa nga itong himala. Pagkatapos niyan, sinabi ni Hinami sa kanya na huwag munang magpakabuzi sa weekend dahil sasama siya sa grupo niya sa isang barbecue na ang layunin ay ayusin ang sitwasyon sa pagitan nina Nakamura at Izumi. Nang marinig ito, nalula si Tom Ozaki sa ideya ng pakikitungo sa napakaraming tao nang sabay-sabay at nagsimulang magduda sa kanyang kakayahang makihalubilo sa mga tao. Tiniyak ni Hinami sa kanya na magandang pagkakataon yun para makipagkaibigan at pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap, at napagtanto ni Tom Ozaki na talagang naglaan siya ng pagsisikap para isama siya, kaya pumayag siyang sumama. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Hinami sa kanya na kinabukasan magkakaroon sila ng pulong sa estratehiya sa bahay ni Nanami. At ang misyon niya roon ay panindigan ng sarili laban kay Takahiro ng kahit 3 beses, o kung hindi ay magiging siya ang taong pinagtatawanan ng lahat dahil sa pagsang-ayon sa lahat ng bagay. Paliwanag niya na ang bahagyang panunukso at pagtutol kapag hindi ka sumasang-ayon ay kung paano nananatili ang mga tao sa pantay na katayuan sa halip na maging mga karakter sa likuran tulad niya. Kinaumagahan, si Takahiro ang unang dumating sa lugar ng pulong, iniiwan si Tom Ozaki na kasama niya ng sandali. Nagbiro si Takahiro tungkol sa kung paano marahil ay may fashion advisor na ngayon si Tom Ozaki, tinutulungan siyang makatakas sa pamumuhay ng talunan, at napagtanto ni Tom Ozaki na siya ay tinutukso at nagsimulang magtaka kung handa na ba talaga siyang harapin ang isang tulad niyon. Di nagtagal, dumating si Hinami, at lahat sila ay nagpunta patungo sa bahay ni Nanami, ngunit sinabi ni Nanami sa kanila na hindi sila maaaring magkita doon dahil biglang dumating ang lola niya. Kaya nagpasya si Hinami na sa bahay na lang ni Tom Ozaki sila pumunta dahil malapit lang ito. Pagdating nila doon, nabigla ang kapatid ni Tom Ozaki nang makita niya ang ilan sa mga pinakapopular na estudyante sa eskwelahan na nakatayo sa kanilang bahay, at agad siyang tumakbo para sabihin sa kanilang ina na nagdala ng kaibigan si Tom Ozaki sa bahay. Hindi rin makapaniwala ang kanilang ina at nagpasya na ang himalang ito ay karapat-dapat sa cake, kaya lumabas siya para bumili ng isa para sa lahat. Sinabi ni Takahiro na mukhang masaya ang pamilya ni Tom Ozaki, at sinabi ni Tom Ozaki sa kanya na iyon ay tiyak na hindi nilayon bilang papuri. Nagsimula si Nanami na maghalungkat sa kwarto ni Tom Ozaki na parabang naghahanap siya ng ipinagbabawal na kayamanan, ngunit ang tanging nakita niya ay isang kahon na puno ng mga TACFAM controller na mukhang pinaglumaan na ng panahon. Ipinaliwanag ni Tom Ozaki na nanghihinayang siyang itapon ang mga ito dahil gumagana pa naman ang mga iyon ng maayos para sa ibang laro. At napansin ni Takahiro na medyo matagal ang titig ni Hinami sa mga controller, kaya agad itong nagkunwari na walang pakialam. Sa wakas, nagplano sila kung paano paglalapitin sina Nakamura at Izumi, at sinabi ni Nanami na kailangan nilang maglakad ng buong tapang sa tulay na nakabitin na parang isang misyon sa pag-ibig. Idinagdag ni Takahiro na dahil isang barbecue ito, dapat silang lahat ang magsisindi ng apoy ng magkasama. Napagtanto ni Tom Ozaki na ito ang hudyat niya para biruin siya ulit, kaya ipinaliwanag niya na masamang ideya yon dahil ang pagsisindi ng apoy ay may mataas na antas ng kahirapan. Sinabi naman ni Takahiro na kailangan nilang bilisan ang lahat ng ito dahil kapag nagsimula na ulit ang klase, magiging abala sila sa mga pagsusulit at hindi na sila gaanong makakapag-bonding. Kalaunan, pumunta si Tom Ozaki sa kusina para kumuha ng tubig at napaisip kung gaano kaseryoso ang lahat sa pagtulong kina Nakamura at Izumi. Pabalik, nakasalubong niya si Takahiro malapit sa banyo, na nagsabi sa kanya na nakita niya ang hairstyle ng cream at sinabing parang hindi niya ito gaanong ginagamit. Inamin ni Tom Ozaki na siya ay pinag-aaralan pa rin kung paano gamitin ito, kaya naman hiniling ni Takahiro na ipakita niya ang kanyang pamamaraan. Sinimulan ni Tom Ozaki sukleyan ang kanyang buhok at agad na ipinapakita na baguhan pa siya kahit sa pagsusukle, kaya naman pumagitna si Takahiro at nag-alok na turuan siya ng maayos. Hiniling ni Tom Ozaki na maghintay sandali dahil gusto niyang i-record ang sinasabi nito para makapag-practice siya mamaya, lubos na inilalantad kung gaano siya kaseryoso. Sinabi naman ni Takahiro sa kanya na napansin niya kung gaano kaseryoso si Tom Ozaki sa mga bagay-bagay tulad ng tumulong siya kay Nanami sa panahon ng eleksyon ng Student Council. Ipinaliwanag ni Tom Ozaki na ayaw niya sa pagkatalo at itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang manlalaro. Hindi lang sa laro, kundi sa pangkalahatan.
Sabi ni Takahiro na iintindihan niya ito dahil parang laro rin ng buhay kung iisipin. Pagbalik nila sa kwarto, agad napansin ng mga babae na iba ang ayos ng buhok ni Tomouzaki, at bukod pa doon, sinimula na siyang tawagin ni Takahiro sa kanyang unang pangalan, na pakiramdam ay isang tahimik at masiglang pagbabago sa kanilang relasyon. Kinabukasan, lumabas si Tomouzaki para makipagkita kay Kikuchi, at nang makita niya itong dumating, talagang nagulat siya na totoo itong nagpakita. Pagkatapos ng pelikula, pumunta sila sa isang restaurant, at napagtanto ni Tomouzaki na hindi pa siya tumitigil sa pagsasalita simula nang umalis sila. Ang teatro. Kikuchi nagsasabi na minsan mahirap kausapin siya dahil bigla siyang nagpapalit ng paraan ng pagkilos na parang karakter sa Sims. Sa biyahe pa uwi sa tren, tahimik silang nakaupo hanggang sasabihin ni Kikuchi na umaasa siya na hindi niya naintindihan ng mali ang sinabi niya, dahil labis siyang nasiyahan at gustong lumabas ulit kasama siya. Habang pauwi, nakatanggap si Tomouzaki ng tawag mula kay Hinami, na kung paano ay nalaman ng eksaktong sandali ng pagtatapos ng kanilang date. Sinabi niya kung paano ito nangyari, at iminungkahi niya na patuloy siyang magtrabaho sa kanyang kasanayan sa pakikipagkapwa upang punan ang agwat sa pagitan niya at ni Kikuchi. Nang gabing yun din, nagpasya si Tomouzaki na imbitahan si Kikuchi sa paputok sa bisperas ng bagong taon, at halos agad siyang pumayag. Kaya ngayon, abalang iniisip ni Tomouzaki ang sinabi ni Kikuchi kanina. Kinabukasan, hinintay ni Tomouzaki si Nanami para makapunta sila sa tagpuan kasama ang ibang mga lalaki. Habang papunta doon, ginamit ni Nanami ang tahimik na sandali para magpasalamat sa kanya sa pagtulong noong siya ay nalulungkot, na ikinagulat niya dahil hindi siya sanay sa mga eksenang may emosyonal na pasasalamat. Nang makipagkita na sila sa iba, agad na kumuha ng litrato ng grupo ang hindi inaasahang bisita, si Take. Nagsimulang isipin ni Tomouzaki ang plano na paglapitin sina Nakamura at Azum, ngunit napagtanto niya na si Take ay isang impostor sa kanila, dahil wala man lang siya sa pagpupulong para sa estratehiya. Sinabi sa kanya ni Hinami na iniwan niya siyang labas sa layunin dahil masyado siyang malilimutin at hindi rin naman makakatulong ng malaki. Hinayla niya pagilid si Tomouzaki at ipinaalala sa kanya na ang misyon niya sa biyaheng ito ay kontrahin si Nakamura ng 3 beses, at lumapit din kay Takahiro, dahil mukha siyang pinakamagandang kandidato para sa isang tunay na pagkakaibigan at madaling makakuha ng puntos sa pakikisalamuha. Pagdating nila sa lugar ng camping, nagbigay si Hinami ng mga gawain, at sa kung anong dahilan, si Tomouzaki, ang parang laging iniiwasan, ang naatasan sa pagsisimula ng apoy. Nang magkaroon sila ng pagkakataong magkausap ng sarilinan, tinanong ni Tomouzaki sa kanya kung ano talaga ang gusto niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Hinami na hindi niya ipinapares ang mga tao ng basta-basta. Dahil sina Nakamura at Azum ay pinakamahusay, angkop sa paghawak ng pagkain, ang pagtatayo ng mga tolda ay nangangailangan ng lakas, kaya perpekto si Take, si Takahiro ay likas na leader, at si Nanami ay kayang umayon sa kahit ano. Ito ay nangangahulugan na walang malinaw na espesyalidad si Tomouzaki, na nagsasabi ng marami. Pagkatapos ay umamin siya na napapagod siyang magpanggap na perpekto sa lahat ng oras, kaya nakasama niya ito para makapag-relax siya kahit saglit. Kalaunan, pinanood ni Tomouzaki ang mga lalaki na nagkakasayahan at napagtanto na kung hindi niya nakilala si Hinami, naisip niya na ang buong camping trip na ito ay kasing walang kwenta ng kanyang buhay, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang saya dito. Pagkatapos kumain, ang mga lalaki ay nagpunta sa ilog para maligo, at napansin ni Tomouzaki na maayos ang takbo ng plano para paglapitin sina Nakamura at Azum, kaya sinubukan niyang abalahin si Take. Gayunpaman, nakalusot pa rin si Take at ipinakita kay Azum ang isang yulang, na labis niyang ikinagulat kaya muntik siyang matamba. Ngunit nag-Superman si Nakamura at nasalo siya sa tamang oras habang humihingi ng paumanhin si Take dahil sa paggulat sa kanya. Sa pagmamasid doon, medyo nakahinga ng maluwag si Tomouzaki dahil kahit ang aksidenteng yun ay nakatulong sa balangkas ng pagpapares. Nang gabing yun, magkasamang umupo ang mga lalaki sa mga silid sa campsite, at biglang sinubukan ni Nakamura na paalisan si Tomouzaki upang maghanap ng ilang random na sulat. Dahil siya ang natural na side character. Bago mangyari yun, tinanong ni Takahiro si Nakamura tungkol sa ex-girlfriend nito, na patuloy pa ring nagme-message sa kanya para magkita kahit may bago na itong boyfriend. Na-realize ni Tomouzaki sa sandaling yun na si Nakamura ay nasa ibang antas sa aspetong sosyal, at muntik na siyang maging utusan lang.
Pagkatapos, sinabi ni Nakamura na hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa kanyang ex dahil mahirap pakawalan ng isang babaeng may ganoong katawan, na nagpakita ng reaksyon kay Tomouzaki. Napansin ito ni Nakamura at tinanong kung ano ang iniisip niya, kaya sinabi ni Tomouzaki na kung ganoon ang ginagawa niya, isa siyang manloloko, at nagsimulang magtawanan ang lahat. Pagkatapos, tinanong ni Takahiro si Nakamura kung may iba siyang gusto, kaya inamin ni Nakamura na hindi siya sigurado, dahil ang babaeng posibleng gusto niya ay lumalapit sa kanya para humingi ng payo tungkol sa pag-ibig, na napakalaking kabalintunaan. Kalaunan, nag-text sina Takahiro at Tomouzaki sa mga babae gamit ang kanilang mga telepono, at nalaman nila na si Izumi ay humihingi ng payo sa lalaking gusto niya tungkol sa pag-ibig, at dahil sinabi ni Nakamura sa mga lalaki ang parehong bagay kanina, na-realize nilang lahat na halata namang magkapareho ang kanilang damdamin, at ang dalawang ito ay sadyang mas mabagal kaysa kay Tomouzaki. Sa mismong oras na yon, biglang dumating si Take at inihayag na oras na ikinagulat ni Tomouzaki hanggang sa naunawaan niyang papunta sila sa kwarto ng mga babae. Pagdating nila doon, lahat ay nakatayo lang at nakatitig sa isa't isa. Na walang plano at walang sigla, kaya iminungkahi ni Nanami ang paglalaro ng baraha para buhayin muli ang kapaligiran. Hindi nagtagal, ginawa itong seryosong kompetisyon ni Tomouzaki at Hinami para makita kung sino ang mananalo ng pinakamaraming round, at sa huli, nanguna si Hinami, muling tinalo si Tomouzaki at pinanatili ang kanyang walang talong status bilang final boss. Tinanong ni Takahiro kung bakit nila sineryoso ng ganoon ang isang simpleng laro ng baraha, at inamin ni Take na siya ang huli sa bawat round, na parang may nagulat pa. Sinabi ni Izumi na naiintindihan niya dahil mas malala pa ang ginawa niya, na ang katapusan ay mas mababa pa sa antas ng pulubi sa mga ranggo. At kinutya sila ni Nakamura sa kanilang kahinaan, kaya sumingit si Tomouzaki at sinabing kung ganoon nga, malamang ay isang commoner lang ang ranggo ni Nakamura. Nagtawanan ang buong silid, at ipinagdiwang ni Tomouzaki ang pagkabato niya ng isa pang matagumpay na biro. Sinubukan ni Nakamura na ilihis ang atensyon, kaya nabanggit niya kung paano nanliligaw si Takahiro sa isang babae mula sa ibang eskwelahan. Agad na nasabik ang mga babae at nagsimulang magtanong, ngunit iwinaksilang ito ni Takahiro, sinabing nagkakasama lang sila minsan at wala itong seryosong ibig sabihin. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa banyo, at kinantsawan siya ng lahat sa pagtakas niya. Biglang sinabi ni Tomouzaki na kailangan niya upang pumunta rin sa banyo, nagbigay sa kanyang kaibigan, si Takahiro, ng malinis na pagkakataong makaalis. Sa lugar ng banyo, tinanong ni Tomouzaki si Takahiro tungkol sa babaeng iyon, at inamin ni Takahiro na hindi naman niya talaga gaanong gusto ang babae, ngunit baka maging sila pa rin sa huli. Sinabi ni Tomouzaki sa kanya na walang saysay yun, dahil ang makasama ang taong hindi mo gusto ay dagdag na trabaho lang ng walang dahilan. Nang maglaon, sa paliguan, namangha ang mga lalaki sa nakakagulat na laki ng pangangatawan ni Tomouzaki, na hindi inaasahan mula sa isang taong ang hinahasa lang ay ang kanyang mga hinlalaki. Binuhat siya ni Take upang ipakita sa lahat ang kanyang pagkalalaki, at nagsimulang sumipa si Tomouzaki hanggang sa mahulog siya sa tubig malapit kay Nakamura. Nang makita ang pagkakataon, tiningnan ni Tomouzaki si Nakamura at malakas na sinabing maliit ang nakikita niya, na agad nagpaalab sa lugar ng tawanan. Ang ingay ay napakalakas kaya narinig ito ng mga babae mula sa kanilang panig at napagtanto na ang dalawang yun ay kasalukuyang walang silbi para sa anumang seryosong plano. Maya-maya, oras na para sa pangunahing kaganapan, ang matapang na paglakad sa madilim na kagubatan na inilaan upang paglapitin sina Nakamura at Izumi. Matapos paunahin ang dalawang magkasintahan, ang iba ay naglaro ng bato-bato pick upang magpasya kung paano sila maghihiwalay, at sa huli, nag-isa sina Hinami at Tomouzaki. Sinabi ni Hinami sa kanya na ito ay perpekto, dahil gagamitin niya ang sandali para sa espesyal na pagsasanay. Bigla siyang lumukso patungo rito, dinaikit ang kanyang katawan sa kanya at sinabing may insekto sa malapit. Ngunit napagtanto ni Tomouzaki na malinaw na sinubukan lang siyang guluhin at subukan ang kanyang mga reaksyon. Habang patuloy silang naglalakad, may nakita si Tomouzaki na kulaglig na nakaupo sa lupa at nagpasya siyang takutin ito ng sinadya para lumipad ito patungo kay Hinami. Nagtagumpay ito, at siya ay nahulog, sinasabing hindi siya makatayo dahil natatakot siya.
Nang lumapit si Tom Ozaki upang tulungan siya, bigla niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito at dahan-daang inilapit ang kanyang mukha sa kanya, na ginagawang isang bagay na tila masyadong advanced ang sesyon ng pagsasanay. Para sa dating virgin na karakter sa tutorial, alam na alam ni Tom Ozaki na malinaw na sinusubukan siyang guluhin ni Hinami, kaya siya ang unang sumuko, at ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang panalo. Sa pagbalik sa kampo, patuloy niyang iniisip kung ano ang maaaring nangyari kung hindi siya umurong, labis itong sinusuri na para bang ito ay isang malapit sa kamatayang karanasan. Nang magtipon-tipon sila, ni-record ni Take ang isang video ng lahat na nag-uusap tungkol sa kanilang courage walk na para bang ito ay isang slice of life na dokumentaryo. Bigla nilang napansin na may kakaiba sa pagitan ni Nakamura at Izumi, ngunit hindi pa mukhang opisyal na silang nagde-date. Ibinunyag naman ni Takahiro na inamin ni Nakamura na siya at si Izumi ay nagkasundong gumugol pa ng mas maraming panahon na magkasama, kaya medyo nalulungkot ang mga lalaki dahil umaasa sila sa isang buong eksena ng pag-amin. Hindi isang mabagal na update. Hiningan ni Hinami si Takahiro ng payo dahil siya ang may pinakamaraming karanasan sa pagde-date sa grupo, at sinuportahan pa niya ito tungkol sa babae mula sa kabilang paaralan. Nang gabing yun, habang tulog ang lahat, nakatanggap si Tom Ozaki ng mensahe mula kay Hinami na nagpapapunta sa kanya. Agad niyang tinanong ang progreso niya sa grupo at kung natapos niya ang kanyang misyon, kaya sinimulan niyang alista ang mga pagkakataong tinutulan niya si Nakamura. Una ay sa kwarto ng pag-usapan ni Nakamura ang kanyang ex at binigyang pansin niya ang sitwasyon. Pangalawa ay sa panahon ng laro ng baraha, nang nagbiro siya na ang ranggo ni Nakamura ay parang isang karaniwang tao. Nag-atubili naman siya tungkol sa pangatlo, iniisip kung sasabihin pa ba niya ito. Pinilit siya ni Hinami na sagutin, kaya inamin niya na nagbiro siya tungkol sa tumutubong buto ni Nakamura sa paliguan, na tiyak na hindi kalihayman. Sa sandaling yun, narinig nilang lumalapit ang mga yapak, at nagtago si Tom Ozaki na para bang biglang gumana ang kanyang kakayahang magtago. Lumabas na si Takahiro ito, na bumati kay Hinami at sinabing may kutob siya na nakikipagkita ito kay Tom Ozaki. Sinabi niya rito na hindi totoo yon, at umupo pa rin ito sa tabi niya. Nagsimulang magkwento si Takahiro tungkol kina Nakamura, Azum, at maging kay Tom Ozaki, na sinasabing nirerespeto niya kung paano. Totoo lang hinaharap nila ang kanilang damdamin, sa halip na laging nagpapakasiguro. Sabi niya, minsan daw ay sinabi ni Tom Ozaki sa kanya na tinitingnan niya ang buhay na parang laro, at ang ideyang yun ay kumapit sa kanya ng ilang sandali. Dagdag pa niya, minsan ay nararamdaman niya na may hawak siyang controller, kung saan hindi naman talaga siya ang nasasaktan kundi ang kanyang karakter lang, na parang pinapanood lang niya ang kanyang sarili sa halip na talagang mabuhay. Inamin pa nga niya na hindi siya sigurado kung siya ba talaga ang tunay na nagsasaya. Tinanong ni Hinami kung ang ibig niyang sabihin ay nakikita niya ang kanyang sarili bilang manlalaro na nanunood mula sa malayo o simpleng manlalaro lang na maraming chicks. Sumagot si Takahiro ng oo, na pakiramdam niya ay nagbibigay siya ng malaking pagtatanghal para sa lahat. Pagkatapos ay umamin si Hinami na nauunawaan niya ang damdaming yon, dahil minsan ay pinagmamasdan din niya ang sarili niya mula sa labas, na para bang umaarte lang siya sa isang papel sa halip na maging totoo. Si Tom Ozaki ay nagtatago pa rin, at masasabi niyang hindi pa siya lubusang nagbubukas, at ang bersyon ni Hinami na nagsasalita ngayon ay ang pinapino pa rin, hindi ang tunay na siya sa kaloob-looban. Tila nararamdaman din yon ni Takahiro, at pagkatapos, walang ano-ano'y umamin siya na gusto niya ito. Inaasahan na ni Takahiro na tatanggihan siya, ngunit umaasa siya na kahit paano ay babasagin ni Hinami ang kanyang perpektong pag-arte sandali at magiging tapat sa kanya. Walang ano-ano'y lumabas si Tom Ozaki sa pinagtataguan niya at humingi ng tawad sa pagiging isang nakakatakot na stalker na kakaiba. Ipinaliwanag ni Hinami na nakita lang niya si Tom Ozaki dahil galing ito sa banyo kanina, at nang dumating si Takahiro, itinago niya ito para hindi ito magkaroon ng anumang conclusion o mga spoiler sa season. Maya-maya, nasa subway ang mga lalaki pa uwi na, at iniisip ni Tom Ozaki ang nangyari. Naisip niya na medyo magkatulad sina Takahiro at Hinami, parehong kumikilos na parang may ginagampanan silang papel, ngunit magkaiba sila sa kaibuturan. Si Takahiro ay nagpakita ng kahit kaunting pagiging totoo, habang si Hinami ay nanatiling may maskara sa buong oras, hindi kailanman nawala sa kanyang papel na parang perpektong aktor.
Iniisip ni Tom Ozaki si Kakuchi at nagsisimulang magtaka kung ang bulag na pagsunod sa mga tagubilin ni Hinami ay ginagawa lang siyang isa pang artista sa halip na ang kanyang sarili. Kung patuloy siyang gagamit ng mga nakahandang opsyon sa dialogo, kung gayon ay walang pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang karakter sa laro. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita siya kay Kakuchi para manood ng mga paputok, at siya ay talagang nakamamangha. Habang naglalakad sila, kinuwento niya ang tungkol sa barbecue trip kasama ang mga lalaki na mas kalmado ang dating kaysa dati. Hindi tulad na para siyang nagbabasa mula sa isang script. Umakyat sila sa isang burol para makakuha ng magandang tanawin, at sinabi ni Kakuchi sa kanya na hindi pa siya nakapanood ng paputok mula noong bata pa siya, at si Tom Ozaki, ang introvert final boss, ay nagsabing ganoon din sa kanya. Habang nanunood sila, napansin ni Tom Ozaki na talagang nasisiyahan siya, kanyang sarili nang hindi pinipilit ang mga paksa o sinusuri ang mga alaala sa isip. Kaya tinanong niya si Kakuchi kung ano ang pakiramdam ng pakikipag-usap sa kanya noong araw na yun, at sinabi nito na madali itong sundan at natural. Ang sagot na yun ay mas tumama sa kanya kaysa sa anumang perpektong estratehiya. Nang maglaon, pagkatapos ihatid si Kakuchi sa istasyon ng subway malapit sa bahay nito, nagpadala ng mensahe sa kanya si Hinami, nagtatanong kung maaari silang magkita at pag-usapan kung paano nangyari ang date. Nang magkita sila, inamin ni Tom Ozaki na hindi niya inanyayahan si Kakuchi na opisyal na maging nobya niya. Sinabi rin niya na hindi siya gumamit ng anumang naisolo na paksa ng usapan noong gabing iyon, at marahil iyon ang dahilan kung bakit comfortable si Kakuchi, at hindi lubusang naiilang sa basement. Manlalaro, sinabi ni Hinami na naiintindihan niya ang gusto niyang gawin, ngunit binalaan siya na ang pagbabago ng direksyon ngayon ay mangangahulugang pagsasayang ng lahat ng progreso na nagawa niya. Nang subukan niyang hilingin na manatili at mag-usap pa sila, pinutol niya ito at sinabing matatapos ang iyong laro sa sandaling bitawan mo ang controller. Pagkatapos, humingi siya ng pabalik ng kanyang backpack at ibinalik ang bag clip na ibinigay niya noon kapalit ng bag na para bang ni-reset niya ang inventory load. Inisip ni Tom Ozaki ang kanyang orihinal na layunin, na paglapitin ang agwat sa pagitan nila, ngunit sa paanuman, nawala lang niya ang anumang koneksyon na akala niya ay mayroon sila. At ito ay madaling nawala na pakiramdam niya ay hindi patas. Sinasabi niya na nangyari ang lahat, dahil isa pa rin siyang karakter sa pinakamababang antas. Matapos ang usapang yun nila ni Hinami, bumalik si Tom Ozaki sa kanyang kinasanayang pagiging nagkukulong at maayos, nagkulong sa kanyang kwarto sa loob ng 2 araw at naglaro ng paborito niyang laro nang walang ekspresyon. Lubos siyang nalubog sa pagpindot ng mga button kaya hindi man lang niya narinig ang pagkatok ng kanyang kapatid para sa hapunan. Nang sa wakas ay lumabas siya na parang isang zombie, pinigilan siya ng kapatid niya at tinanong kung anong nangyayari. Pinaalalahanan niya ito na malaki na ang pinagbuti niya kamakailan, nagdadala pa nga ng mga sikat na kaibigan sa bahay na parang nagkaroon siya ng bagong popularity power-up, ngunit nakatayo lang siya roon at halos walang sinabi. Ang laging malungkot na gamer ay hindi niya kinabaw ang kapatid niya sa loob ng 2 buong araw. Kaya mabilis siyang sumagot, pumayag na sumama sa kanya, at humingi ng paumanhin sa matagal niyang pagtugon. Nakita ng kapatid niya na sa wakas ay nagpakita siya ng damdamin at sinuportahan siya, iniisip na marahil ay may pinagdadaanan siyang seryoso. Kinabukasan, habang papunta para makipagkita kay Kakuchi, patuloy niyang naiisip kung gaano karaming tapang ang kinailangan nito para imbitahan siya, at kung paano niya lang ito binaliwala na parang isang walang utang na loob at walang kaalam-alam na walang silbi. Kaya't sa araw na yun, nagpasya siyang itigil ang paggamit ng kanyang mga linyang kabisado at kumilos ng natural lang, bumalik pa nga sa kanyang lumang estilo ng pananamit sa halip na ang pinabuting bersyon ni Hinami. Sinabi niya sa sarili na kahit paano nagsimula ang kanilang pagkakaibigan, gusto niyang maging tapat at ipakita ang tunay niyang sarili. Ang resulta ay eksaktong kung ano ang inaasahan ng sinuman, at nagiging mailap at mabagal ang usapan, pero kasabay nito, mas totoo ang pakiramdam, na para bang sa wakas ay naglalaro siya ng walang gabay na bukas sa ibang tab. Narating nila ang bookstore, at bago kunin ang bagong libro ni Andy, ipinapakita niya rito ang isa pang libro na talagang nagustuhan niya. Lumabas na romance ito, at nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na mahilig siya sa ganoong klaseng bagay. Sinabi niya na gusto niya talagang maging ganoon ang pakiramdam ng sarili niyang mga nobela, at pagkatapos nito, binili nila ang bagong labas at pumunta sa isang restaurant. Bago dumating ang pagkain,
pumunta si Tomozaki sa banyo, at habang nakatitig sa sarili niya sa salamin na parang isang Temo alpha male, siya ay may napagtanto. Gusto niyang maging tunay na siya sa araw na yon, ngunit nang walang mga damit, tindig, at mga kasanayan sa pakikipagkapwa na natutunan niya kay Hinami. Mukha siyang kakatwa at tila hindi kumpleto, parang isang karakter na mannequin na nakatpose. Nagsisimula siyang maunawaan na ang sinabi niya kay Hinami kanina ay hindi lubusang totoo. Habang pinagbubutihan niya ang kanyang hitsura at mga kasanayan sa pakikipag-usap, talagang ipinagmalaki niya ang kanyang sarili. Sa isang punto, hindi na ito naramdaman na parang naglalaro lang siya, at naramdaman niyang nagiging isang tunay na karakter siya na may pag-unlad sa halip na isang extra lang sa likuran. Nang bumalik siya sa mesa, sinabi niya kay Kakuchi ang lahat. Inamin niya na mula nang makilala niya ito, mayroong isang taong pagtulong sa kanya na sanayin ang kanyang kasanayan sa pakikisalamuha, at ginamit pa nga niya ang mga nakabisang gabay sa usapan tulad ng isang adik sa dating simulator. Ngunit pagkatapos ng festival ng paputok, nagpasya siyang subukang maging totoo sa kanyang sarili. Sabi niya hindi raw patas na patuloy siyang nakikipag-usap sa kanya habang halos nagkukunwari lang. Tapos tinanong niya kung ano ang iniisip nito kung dapat ba siyang patuloy na bumuti at iangat ang kanyang kakayahan sa pakikisalamuha o manatili na lang bilang kung sino siya. Paliwanag niya, madali siyang kausap dahil malinong niyang naiisip ang sinasabi nito. Minsan, sinasabi lang din niya kung ano ang nasa isip niya, at ngayon naiintindihan na niya na ang kanyang mga matatalinong sagot ay malamang galing sa mga gabay na nakabisado niya. Bago sila magsimulang mag-usap, nakita niya ang mundo nito bilang kulay abo at mapurol, at inisip niya na marahil ay katulad din siya nito. Ngunit habang siya ay bumubuti at nagbabago, ang mundo sa paligid niya ay tila naging mas makulay, tulad ng mga kwentong isinulat ng kanyang mga paboritong manunulat. Sabi niya rito kaya raw sa tingin niya ay kahanga-hanga na nagawa nitong baguhin ang kanyang mundo sa maikling panahon, tulad ng isang downloadable content. Kung may nagdaragdag ng ganoong karaming kulay sa buhay ng isang tao, kung gayon ang taong yon ay espesyal at hindi dapat ituring na parang isang random na side character. Kalaunan, patuloy na iniisip ni Tomozaki ang sinabi niya rito at nagpasya siyang magmensahe kay Hinami upang mapag-usapan nila ang lahat. Sumagot ito sa karaniwan nitong malamig na estilo at sinabi na, walang dapat pag-usapan, ngunit iginigiit niyang makipagkita rito at ginamit pa nga ang pagbabalik ng bag nito bilang dahilan hanggang sa wakas ay pumayag siyang makipagkita sa istasyon ng subway. Kinaumagahan, dumating si Hinami na parabang mas gusto niyang nasa ibang lugar, at iminungkahi ni Tomozaki na lumipat sila sa mas tahimik na lugar. Dinala siya pabalik sa lugar kung saan sila unang nagkita at sinubukang gawing makabuluhan sa halip na may lang. Tinukso siya nito at tinanong kung anong dahilan pa ang gagamitin niya susunod, kaya sa wakas ay inilabas niya ang huling power-up ng palusot. Bago niya ito nakilala, ang kanyang mundo ay tila kulay abo at walang laman, at ang mga video game. Ang tanging lugar kung saan siya maaaring makaramdam na iba siya nang hindi kinamumuhian ang sarili, ngunit sa totoong buhay, siya ay si Tomozaki lang, at ang bersyon na iyon ay katumbas ng Sonic na walang bilis. Pagkatapos ay dumating siya at nagsimulang turuan siya kung paano laruin ang buhay na parang isa itong laro. Sinasabi niya sa kanya na gusto niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang kakayahang makisalamuha, ngunit ayaw na niyang baliwalain ang kanyang tunay na nararamdaman. Sabi ni Hinami, nagiging emosyonal lang daw siya at hindi raw siya naniniwala sa ganoong bagay, at sinabi ni Tomozaki na siguro kaya hindi pa niya siya natalo sa TAC-FAM. Dahil naglalaro siya ng walang tunay na pagnanais habang siya ay tunay na nasisiyahan dito. Sa isip niya, ibig sabihin nito ay natalo na niya ito. Sa tinatawag na laro ng buhay, dahil nagkakaroon siya ng tunay na kasiyahan sa halip na basta na lang kinakalkula ang bawat galaw tulad ng isang manunood na manlalaro. Pagkatapos ay inaamin niya na gusto pa rin niyang lumago sa totoong buhay, at para doon, kailangan niya ang tulong nito. Binalaan siya ni Hinami na balang araw ay maaaring sumalungat ang kanyang mga aralin sa kung ano ang gusto niya. Ngunit sinabi ni Tomozaki na kung mangyari yun, lalaktawan niya ang mga ito at susundin ang kanyang mga kagustuhan. Pagkatapos noon, sumang-ayon siyang patuloy itong gabayan. Maya-maya, nagtungo sila sa paborito nitong restaurant, at nagpakita si Tomozaki ng mas malaking kumpiyansa sa pag-order ng isdang inasnan nang hindi ito pinag-iisipan ng 10 minuto. Si Hinami, na mahal ang keso na parang ito ang kanyang oxygen, ang parehong bagay, ngunit may dagdag na keso.
Pagkatapos ay, sinabi na sapat na ang oras na nasayang nila sa pagiging madrama, kaya agad na ipagpapatuloy ang pagsasanay. Sinabi ni Hinami kay Tomazaki ang susunod niyang layunin, na makahanap ng part-time na trabaho. Nang lumaon sa araw na yun, nagpunta siya sa isang job interview, at pagdating niya, nakita niyang nagtatrabaho roon si Takahiro at agad niyang napagtanto na inayos ito ni Hinami. Binati ni Takahiro siya ng swerte at iniwan siya upang harapin ang interview ng mag-isa, at kalaunan, nakisama si Tomazaki sa mga lalaki, at malinaw na lalo siyang lumalapit sa kanila. Ang mga date niya kay Kakuchi ay patuloy ding nagiging maayos, at hiniling niya na basahin niya ang bago niyang nobela at ibigay ang kanyang opinyon, na isang malaking bagay, lalo na mula sa kanya. Sa huli, nakuha ni Tomazaki ang trabaho at nagsimula, nagsasanay sa ilalim ni Takahiro, at pinagsisilbihan pa nila ang mga lalaki sa pinagtatrabahuhan. Nagkakasiyahan siya kasama ang lahat, at sa huli ay labis siyang nagiging masaya sa larong ito ng buhay. Habang unti-unting nagiging totoo ang love life ni Tomazaki. Ano ang susunod para sa pro nerd na naging Riz Lord? Mag-comment ng part 2 para malaman, at huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-on ang post notifications para sa susunod.